KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 801 hanggang 810. Ika-81 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 801. Si Siyang Mingji ay sumulong sa High God Realm. Tina Hijiwo, Ifei, at Zhang Yijia ay napaatras lahat sa isang sulok ng bulwagan. Pinagmasdan nila ang baluktot na si Wang na sumisigaw ng naghi-hysterical, hindi alam kung ano ang sasabihin para patahimikin siya. Taglit na naglabas ng galit si Wang na bago siya huminahon at tumigil sa pagsira ng mga bagay sa bulwagan. Ano pa ang nalaman mo? Matapos huminga ng malalim si Wang na, tumalikod siya at tinanong ang tatlo na halos magsiksikan sa isang sulok ng bulwagan. Nag-isip si Hifei kung may sasabihin pa ba siya, ngunit sa huli ay gumawa siya ng isang maliit na hakbang pasulong. Ang mga chismis na lumilipad sa labas ay nagsasabi na ang ilang mga ninuno ay sinubukang bantayin si Huang Xiaolong, hinihingi ang Divine Grade Spirit Stone Treasure, ngunit lahat sila ay pinatay na ni Huang Xiaolong. Ilan? Pilug ang mga mata ni Wang na, sigurado ka bang si Huang Xiaolong ang pumatay sa kanila? Siya lang. Iyan ang sinasabi ng mga chismis na si Huang Xiaolong ang pumatay sa kanila mismo. Tagot ni Hifei. Sumipsip si Wang na ng malamig na hangin, humihimok, sino ang mga ninuno? Mayroong evil ghost ancestor, unscrupulous old monster, green devil. Hifei ay naglista ng kabuoang 13 pangalan. Ang bawat pangalan ay naging sanhi ng paglaki ng mga mata ni Wang na sa kawalang paniwala, pagkalito, at takot. Takot na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat isa sa mga ninunong ito at mga matandang halimaw na binanggit ay mga buhay na ang mga pangalan ay nagpadala ng panginginig sa gulugod sa lahat ng 4 na kalawakan. Ang kanyang sariling lakas ay maaari lamang sumakop sa pinakamababang lugar sa gitna ng 13 tao. At ang pinakamalakas sa 13, ang Evil Ghost Ancestor, ay isang buhay na kinatatakutan niya. Gayunpaman, kahit siya ay namatay, pinatay ng mga kamay ni Huang Xiaolong. Imposible, talagang imposible. Nang matapos si Hifei, nag-hysterical muli si Wang na, sumisigaw ng malakas, Huang Xiaolong na bulok na bastard, paano ito posible? Imposibleng magkaroon siya ng ganitong lakas. Tama, dapat iyon. Tiyak na ang mga ninuno na pumirma sa kanya ng kontrata ng dugo ang kumilos, sila ang pumatay sa 13 ninuno na iyon, tiyak na hindi si Huang Xiaolong. Palihim na nagpalitan ng tingin sa katahimikan sina Hijiwo, Hifei, at Zhang Yijia. Sa totoo lang, nahirapan din silang tatlo na paniwalaan na si Huang Xiaolong ang pumatay sa mga kilalang master na iyon. Kahit gaano kalakas si Huang Xiaolong, isa pa rin siyang maliit na God Realm Cultivator. May kakayahan bang pumatay ng High God Realm Master ang isang God Realm Cultivator? Hindi maiwasang makaramdam ng katawa-tawa na marinig ang gayong mga chismis. Hindi banggitin ang katotohanan na ang 13 ninuno na iyon ay hindi mga taong nakalusot sa High God Realm sa loob lamang ng isang araw o dalawa, ang pangalan ng bawat tao ay yumanig sa 4 na kalawakan sa isang punto. Ang pinakamahina sa kanila ay isang peak mid First Order High God Realm Master. Gayun din, ang Evil Ghost Ancestor ay isang pag-iral na maihahambing sa isang maagang Second Order High God Realm. Isang God Realm Cultivator ang pumatay sa isang maagang Second Order High God Realm Master. Ito talaga ang pinakamalaking biro kailanman. Ang pangunahing bulwagan ng Asher Dragon Institute. Ang lahat ng Grand Elder ng Institute ay nagtipon, nag-uusap ng mahina, maingat na bumulong sa tainga sa tabi nila. Tumunog ang main hall, ang paksa ng kanilang mga talakayan ay si Huang Xiaolong. Ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi ay nakaupo sa pangunahing upuan ng host, walang ekspresyon. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Makalipas ang ilang sandali, gumawa ng kamakaway si Qin Yi sa hangin. Agad na tumahimik ang main hall. Lahat, ano ang iyong mga saloobin sa bagay na ito? Nagsalita si Qin Yi.
Tumayo si Grand Elder Panli at sinabing, ang pagsasabi na si Huang Xiaolong lamang ang pumatay sa Evil Ghost Ancestor, Unscrupulous Ancestor, at ang iba pang mga master ay walang iba kundi gawa-gawa lamang. Si Huang Xiaolong ay sadyang gumawa ng kaguluhan upang lumikha ng isang paborebling sitwasyon para sa kanyang sarili bago magsimula ang High God Advancement Tournament. Iyon nga lang, ang kanyang intensyon ay lumikha ng hindi nakikitang pressure para sa iba't ibang mga mahuhusay na disipulo na sasali sa High God Advancement Tournament. Sa ganitong paraan, walang maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanya para sa unang lugar. Tumayo din si Grand Elder Tang Chen para sabihin ang kanyang opinyon. Kasunod nito, dumami ang Asher Dragon Institute Grand Elders na tumutunog. Nang walang pagbubukod, lahat sila ay naninindigan na si Huang Xiaolong ay gumagawa ng mga bagay-bagay. Muling idiniin ni Qin Yi ang kanyang kamay sa ere upang pigilan ang lahat na sumigaw, kahit na ang bagay na ito ay katha ni Huang Xiaolong, ang usapin ng Red Robe Supreme at ng iba pang 8 High God Realm Masters na naglilingkod kay Huang Xiaolong, ang pagpirma sa kanya ng kontrata sa dugo ay malamang. Totoo. Walang sagot ang lahat. Institute Principal, ang pagpapalam sa mga bagay-bagay kung ano ang mga ito ngayon ay nakakasama sa atin, magkakaroon ng parami na High God Realm Masters na pupunta sa panig ni Huang Xiaolong. Ang isa pang Grand Elder ay same time na nagsabi, dapat nating tipunin kagad ang iba pang mga Panginoon ng mga super pamilya at patayin si Huang Xiaolong. Pinapangalawa ko iyon, lalala lamang ang mga bagay kung pinapayagan silang magpatuloy sa direksyon na ito. Marahil, isang araw, ang ating Asher Dragon Institute ay sisirain niya. Patayin si Huang Xiaolong. Ang ibang mga Grand Elder ay tumayo bilang suporta. Marahan na bamantong hininga si Qin Yi at sinabing, kahit na gusto nating patayin si Huang Xiaolong ngayon, mas madaling sabihin kaysa gawin. Anong dahilan para magtipon tayo ng ibang mga master para patayin si Huang Xiaolong? Gayon din, huwag ninyong kalilimutang lahat, sa likod ni Huang Xiaolong ay si Feng Yang at ang Ascending Moon Old Man. Nabalot ng katahimikan ang bulwagan. Ngunit, nakatanggap lang ako ng balita mula sa ipinagbabawal na lupain, nagtagumpay si Mingji na makuha ang pamana ng Old Ancestor Yang Gang. Bukod dito, nabuo niya ang kanyang pagkadyos na pumasok sa High God Realm. Nang bumagsak sa matinding katahimikan ng bulwagan, umalangaw-ngaw ang boses ni Qin Yi. Lahat ng kasalukuyang Grand Elder ay natigilan, pagkatapos ay napasigaw. Congratulations, Institute Principal. Nakuha ni Mingji ang mana ng Old Ancestor Yang Gang at pumasok sa High God Realm. Idagdag pa ang kanyang Asher Dragon Divine Fire sa High God Advancement Tournament ng terminong ito, madali niyang masusugpo ang lahat ng iba pa at mananalo sa unang pwesto. Tama, kasing lakas ng Huang Xiaolong na iyon, hindi siya katapat ni Mingji. Sa isang kisap mata, ang kapaligiran sa bulwagan ay naging puno ng mga tagay, mga tinig ng pagbati na umaalingaw-ngaw na walang tigil. Ang Old Ancestor Yang Gang na binanggit ni Qin Yi ay walang iba kundi ang unang principal ng Asher Dragon Institute. Ang matagumpay na nakuha ni Siyang Mingji ang pamana ng unang Asher Dragon Institute Principal, Yang Gang, ay talagang isang kasiyasyang sorpresa sa kanila sa panahong ito. Gayun din, ang pagkadyos ni Mingji ay isang nangungunang ranggo ng 10 Diyos. Dagdag ni Qin Yi. Habang sinasabi niya ito, nagniningning ang lalim ng kanyang mga mata na nagpapakita ng kanyang kaligayahan. Ano? Top rank 10 Godhead. Ang hagong na bulwagan ngayon ay kumulo sa pananibik, lahat ng Asher Dragon Institute Grand Elders ay tuwang-tuwa. Ang maalamat na nangungunang ranggo ng 10 Diyos. Sa apat na mga kalawakan, sa napakaraming 10,000 taon, ang pinakamataas na ranggo na Diyosa na kailanman ay nakondensed ay isang ranggo na siyam na Diyos. Walang sino man ang nagtagumpay sa pagkondense ng isang ranggo ng 10 Diyos. At ngayon, si Siyang Mingji, ang personal na disipulo ng kanilang Asher Dragon Institute Principal, ay talagang nag-condense ng rank 10 Godhead. Higit pa rito, isa pa itong top rank 10 Godhead. Sa makatuwid, kahit na mas maraming High God Realm Masters ang handang maglingkod kay Huang Xiaolong, ito ay walang kinalaman.
Kapag nagsimula ang High God Advancement Tournament, siguradong patay na si Huang Xiaolong, at kapag namatay siya, mahuhulog ang kanyang Divine Grade Spirit Stone Treasure sa mga kamay ng ating Asher Dragon Institute. Napangiti si Qingyi. Tama, kasama ang pinakamataas na ranggo ng 10 Diyos ni Mingji at ang kanyang talento, ang pagpatay kay Huang Xiaolong ay magiging kasing dali ng pagbelang ng kanyang palad. Tumawa ng malakas si Grand Elder Pan Li. Kapag ang Divine Grade Spirit Stone Treasure na iyon ay nahulog sa mga kamay ng ating Asher Dragon Institute, gagayahin natin si Huang Xiaolong at magre-recruit ng ilang High God Realm Masters, na sasakupan ng 4 na galaxy. Ang isa pang Grand Elder ay nagmungkahi sa pagtawa. Tirichit Asterisk S. Dahil sinadyang ilabas ng Asher Dragon Institute ang balita tungkol sa pagkuha ni Siyang Mingji ng kanilang unang institute, Principal Yangang's Heritage, pagpasok sa High God Realm at pag-condense ng top rank 10 Godhead, kumalat ang balita sa 4 na galaxy na parang apoy. Nagkagulo ang 4 na kalawakan. Mula noon, tila dalawa lang ang pinag-uusapan ng 4 na kalawakan, sina Huang Xiaolong at Siyang Mingji. Kaya naman, hindi nagtagal at nakarating sa tainga ni Huang Xiaolong ang balita. Nangungunang ranggo ng 10 Diyos. Humisilang si Huang Xiaolong sa pang-aalipusta. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 802. Lawa ng Diyos ng Kamatayan. Nang marinig na ang cultivation ni Siyang Mingji ay sumulong na sa High God Realm at matagumpay na na-condensed ang top rank 10 Godhead na hindi pa kailanman lumitaw sa kasaysayan ng 4 na galaxy, sa halip ay natuwa si Huang Xiaolong. Marahil sa paningin ng iba, ang pinakamataas na ranggo na 10 Diyos ay isang bagay na maaari lamang maisip ng isang tao at hindi mapagtanto, isa ng pinakadakilang henyo na nabubuhay, ngunit hindi ito gaanong halaga sa mga mata ni Huang Xiaolong. Batay sa kasalukuyang cultivation at talento ni Huang Xiaolong, kung gusto niyang makapasok sa High God Realm, may 70% pagkakataon na magtagumpay siya. Hindi pa banggitin, sa antas ng kailanawa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong, ang kanyang pagkadyos ay tiyak na magiging king rank o mas mataas. Malamang na ito ay maaaring maging ranggo ng emperador. Gayunpaman, hindi ang ranggo ng hari o ang ranggo ng emperador ang gusto niya. Ang ninanais at nilalayon niya ay ang pinakamataas na ranggo ng Diyosa. Ang Panginoon ng lahat ng mga Diyos. Sa makatuwid, bago magsimula ang 11 oras ng High God Advancement Tournament, hindi tatangkain ni Huang Xiaolong ang kanyang pambihirang tagumpay sa High God Realm. Ngayong nakalusot na si Siyang Mingji sa High God Realm, at kasama niya ang pagkakaroon ng Asher Dragon Divine Fire, naging mas mahirap para kay Huang Xiaolong na patayin siya sa panahon ng tournament. Mukhang kailangan kong pabilisin ang paghahanap sa mga natitirang bahagi ng 100 Spirits Beast King, pagkatapos ay papunta sa White Tiger Divine Fire. Sa isip ni Huang Xiaolong. Nang makapagpas siya, ipinatawag ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan ancestor na si Huang Yixiao, na sinasabi sa kanya na ipahayag sa labas ng mundo na magpapatuloy siya sa pagre-recruit ng mga master ng High God Realm pagkatapos ng kalahating taon. Kung gusto ng ibang High God Realm Masters na maglingkod sa Huang Clan Manor, dapat nilang gawin ito sa loob ng kalahating taon na ito. Si Huang Xiaolong ay hindi naghihintay sa kanila ng walang katapusan. Para sa kanya, ang pinakamahalagang gawain sa kanyang listahan ng gagawin ay ang pagbutihin ang kanyang sariling lakas bilang paghahanda para sa paparating na High God Advancement Tournament. Sa ngayon, si Huang Xiaolong ay may 23 High God Realm Masters na nagbabantay sa Huang Clan Manor. Dagdag pa na ang mga sariling depensibong pormasayo ng Huang Clan Manor na inayos niya noon, masasabing ang Huang Clan Manor ay parang isang hindi masisirang kuta. Kahit na personal na dumating ang Asher Dragon, Vermilion Bird, at White Tiger Institute Principals upang salakayin ang Huang Clan Manor, Huang hindi mag-aalala si Xiaolong. Doblehin ang lakas ng pag-atake at hindi pa rin ito magagawang labagin ang mga depensa ng Huang Clan Manor. Kaya naman, kung may darating pang High God Realm Masters ay baliwala na sa kaligtasan ng Huang Clan Manor.
Sa anunsyo ni Huang Xiaolong na makalipas ang kalahating taon ay hindi na siya magre-recruit ng mga High God Realm Masters, nakahinga ng maluwag ang itaas na echelon ng Asher Dragon Institute, Jiang Family, at iba pang puwersa ng kaaway. Lumipas ang oras, lumipas ang kalahating taon. Sa kalahating taon na ito, ang mga araw ni Huang Xiaolong ay ginugol sa pagpino ng Amethyst Water Droplet Divine Peel sa araw at paglilinang sa gabi. Sa kalahating taon, ang katawan ni Huang Xiaolong ay patuloy na pinainit ng Black Tortoise at Vermilion Bird Star Force, na lalong nagpapalakas sa kanyang True Dragon Physique sa araw-araw. Sa panloob, dumami ang kanyang God Battle Chi at ang tunay na immortal na Essence Force sa kanyang dantian, samantalang ang bilang ng Time and Space Law Thread sa kanyang Soul Sea ay lumampas sa 10 milyon. Sa pagkakaalam niya, sa loob ng 10,000 taon, wala pang lumilitaw na cultivator sa Perfection Stage 10th Order God Realm na maaaring umabot sa ganitong bilang ng Time and Space Law Thread sa 4 na galaxy. Sa kalahating taon na ito, isa pang 5 High God Realm Master ang sumali sa Huangclan Manor. Ang batch ng mga masters na ito ay hindi nang ahas na magkaroon ng masamang intensyon na nagsasagawa ng kanilang sarili ng may katapatan. Pagkatapos pumirma ng mga kontrata sa dugo sa 5 ninuno na ito, ang bilang ng mga High God Realm Masters na nagbabantay sa Huangclan Manor ay tumaas sa 28. Si Huang Xiaolong ay may 14 na master na pumirma ng mga kontrata sa dugo sa kanya na gumawa ng isang linya ng depensa sa labas ng Huangclan Manor, samantalang si Dragon Emperor Ao Tai, ang Phoenix Clan Ancestor, at ang iba ay nanatili sa loob ng manor. Kung ito ay hindi isang malaking problema, ang panlabas na linya ng depensa ay sapat na upang harapin ito. Makalipas ang kalahating taon, sa itaas ng isang tiyak na hanay ng kabundukan sa Sea of Flowers World, lumitaw ang malalambot na alon sa himpapawid habang may lumabas na figure mula sa kawalan. Si Huang Xiaolong, ang umalis sa Huangclan Manor para hanapin ang mga selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Ang Sea of Flowers World na ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Black Tortoise Galaxy at maaaring ituring na isang medium-sized na ibabaw ng mundo, katulad ng Martial Spirit World. Mula sa mga alaala ng anak ng Piercing Sky Beast King, si Liang Guang, isa sa mga lokasyon kung saan nabuklod ang isang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King ay ang Sea of Flowers World na ito. Ang Sea of Flowers World ay isang natatanging ibabaw ng mundo sa Black Tortoise Galaxy. Sa ibabaw ng mundong ito, halos lahat ng lupain ay binubuo ng mga kapatagan, at sa walang katapusang kapatagan na ito ay tumubo ang isang uri ng malaking bulaklak na namumulaklak na may maputlang pula na pinangalan ng Sunflower Orchid. Ang bulubundukin sa ibaba ng Huang Xiaolong ay ang tanging bulubundukin sa Sea of Flower World na tinatawag na Beast Mountain Range. Ang Beast Mountain Range na ito ay sumasaklaw ng 6 hanggang 7,000 li mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo at mas malaki kaysa sa may isip ng isa. Isa rin itong langit para sa mga demonyong hayop. Sa Sea of Flowers World na ito, ang mga alagad ng pamilya ay madalas na nakikipagsapalaran sa Beast Mountain Range upang manghuli ng mga demonyong hayop, maaaring ibenta ang mga ito o bilang mga materyal na alchemy. Ayon sa paghatol ni Huang Xiaolong, ang katawan ng 100 Spirits Beast King ay dapat na selyuhan dito, sa isang lugar sa bulubunduking ito. Pagdating sa itaas ng Beast Mountain Range, ipinalaganap ni Huang Xiaolong ang kanyang Divine Sense sa lugar, pagkatapos ay tumungo siya sa silangan. Sa pagkakaalam niya, mayroong isang lugar na tinatawag na Death God Lake sa silangang bahagi ng bulubundukin. Nalaman na, paminsan-minsan, magkakaroon ng kakaibang demonyong chi na kumakalat mula sa lawa na maaaring makagulo sa puso ng isang tao, na sumasaklaw sa isang lugar na ilang libong li. Kung ang sinumang dalubhasa ng tao ay bumangga sa kakaibang demonyong chi na ito, sila ay magiging isang halimaw na hindi tao o hayop. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang isang late First Order High God Realm Master ay minsang nakipagsapalaran pababa sa ilalim ng Death God Lake upang imbestigahan ang dahilan ng kakaibang demonyong chi. Tinagtagal pagkatapos nito, tumakas siya mula sa lawa, takot na takot. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay nagbago sa isang kalahating tao, kalahating anyo ng hayop. At the same time, parang nawalan siya ng bait, naging baliw. Mula noon, ang Death God Lake na ito ay binansagan bilang ang nakakatakot na ipinagbabawal na lupain ng Sea of Flowers World.
Naisip ni Huang Xiaolong na ang kakaibang demonyong Qi na ito ay nagmula sa katawan ng Hundred Spirits Beast King. Hindi nagtagal at narating niya ang Death God Lake. Ang lawa ay hindi masyadong malaki na may kalmadong tubig ng malalim na esmeralda. Sa itaas ng lawa at sa paligid nito ay lumutang ang isang kulay abon na fog. Pagamat ng hihina, nakilala ito ni Huang Xiaolong sa isang sulyap. Gaya ng inaasahan, ito ay ang daang espiritong demonyong Qi. Ito ay patunay na sa ilalim ng lawa ng Death God na ito ay natataka ng isang bahagi ng katawan ng Hundred Spirits Beast King. Gayunpaman, natarante si Huang Xiaolong kung paano tumagos ang demonyong Qi ng Hundred Spirits Beast King mula sa selyadong espasyo ng ang bahagi ng katawan nito ay nasa altar pa rin. Pagkatapos ay isang posibilidad ang nangyari sa kanya at ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay na-tense. Maaaring ito ay mabilis na tinawag ni Huang Xiaolong ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires na bumubuo ng proteksyon na hadlang sa kanyang katawan. Hindi nagaksaya ng oras, hinati niya ang ibabaw ng lawa at lamusong sa ilalim. Kung tama ang hula ni Huang Xiaolong, ang dahilan kung bakit ang demonyong Qi na ito ay nakalabas sa ibabaw ay maaaring dahil lang sa pagluwag ng selyo. Iyon lang ang lohikal na paliwanag. Habang pinag-iisipan ni Huang Xiaolong ang bagay na ito, mas kumbinsido siya sa posibilidad na ito na bahagyang nababalisa. Sa mabilis na paggalaw, tinusok ni Huang Xiaolong ang kanyang daliri para sa isang patak ng asensya ng dugo na nag-aalok ng patak ng dugo bilang isang sakripisyo upang maisigo ang blood sacrifice law. Nang mawala ang patak ng dugo sa ibaba, ang malakas na pagbabago-bago ay nagmula sa ilalim. Nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Iba sa naunang 2 beses, ang mga pagbabago sa oras na ito ay mas malakas, na nagpapatunay sa kanyang haka-haka na ang selyo ng altar ay lumuwag. Si Huang Xiaolong ay bumilis ng kasing bilis ng kanyang makakaya patungo sa pinagmumula ng mga pagbabago-bago ng enerhiya. 1,000 zang sa ibaba ng ibabaw ng lawa, naabot ni Huang Xiaolong ang lake bed. Pagkatapos, nag-drill siya ng malalim sa lupa. 1,000 zang malalim, Huang Xiaolong sa wakas ay dumating sa kulay abong espasyo. Sa sandaling tumuntong siya sa kulay abong espasyo, ang mga higanting halo ng kulay abong demonyong Qi ay marahas na umikot mula sa lahat ng direksyon. Ito ay kaguluhan. Sa panonood nito, nadagdagan ang hindi magandang pakiramdam sa puso ni Huang Xiaolong. Taglit siyang nag-alinlangan bago lumipad patungo sa pinanggalingan ng kulay abong demonyong Qi. Pagamat ang selyo ay lumuwag at ang mga bagay ay naging mas mapanganib, si Huang Xiaolong ay walang kalayaang mag-isip ng labis. Mayroon siyang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, dapat ay maayos siya. Tama. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 803. Talagang hindi patay. Sana ay hindi masyadong lumuwag ang selyo. Sa isip ni Huang Xiaolong. Kung ang selyo ay masyadong lumuwag, sa kabila ng pagkakaroon ng 2 banal na apoy, malamang na kailangan niyang tumakas. Habang papalapit si Huang Xiaolong sa pinanggalingan ng demonyong Qi, mas naging siksik at mas marahas ito. Sa isang punto, ang mala-demonyong Qi ay napakakapal na talagang bumuo ito ng mga grupo ng kulay abong ulap. Ang bawat grupo ng mga ulap ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang enerhiya, sapat na upang patayin ang isang mid-first order High God Realm Master. Pinagmamasdan ng kahabaan ng lumulutang na kulay abong ulap, nagdilim ang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Kahit na nakakaalarma ang demonyong Qi ng gray space noong una siyang pumasok, malayo pa rin ito sa kasalukuyang sitwasyon. Kahit na ang gray space na nagsisil sa katawan ng Hundred Spirits Beast King ay hindi nagkaroon ng demonic Qi na siksik sa ganoong antas. Ang lugar na ito ay kailangang tinatakan ng ulo ng Hundred Spirits Beast King. Sa pag-iisip nito, mas lalong lumakas ang nagbabantang damdamin sa kanyang puso. Ang ulo ng Hundred Spirits Beast King ang talagang pinakamakapangyarihan sa iba pang mga selyadong bahagi ng katawan nito. Bukod dito, sa paghusga mula sa mga palatandaan sa paligid niya, mula sa oras na siya ay tumuntong sa kulay abong espasyo hanggang ngayon, ang selyo ay lalong lumuwag. Si Huang Xiaolong ay naging hindi sigurado at tumigil sa paglipad pasulong.
Dapat ba siyang tumalikod? Magagawa pa rin niya kung babalik siya ngayon. Hindi maitikaila, ang ulo ng Hundred Spirits Beast King ay isang mapaghangad na bagay, ngunit sa ngayon ay hindi gaanong kumpiyansa si Huang Xiaolong na magiging siya ito tulad ng dati. Kung nabigo siyang sumpuin ito, ang mga kahihinatnan ay kakilakilabot. Malamang, makakaranas siya ng backlash mula sa demonyong chi ng Hundred Spirits Beast King at sa halip ay gagawing nutrition supplement nito. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay nag-aatubili na bumalik sa sandaling ito. Sa balitang si Siyang Mingji ay nakalusot sa High God Realm, kinailangan ni Huang Xiaolong na pinuhin ang lahat ng bahagi ng Hundred Spirits Beast King pati na rin makuha ang White Tiger Divine Fire upang magkaroon ng buong tiwala sa pagpatay kay Siyang Mingji sa panahon ng High God. Pagsulong Tournament. Matapos magpumigla sa loob ng ilang oras, biglang sumugod si Huang Xiaolong na parang araw patungo sa altar. Ang iyong ina. Kung mamatay man ako, kung gayon ay. Hanggang sa puntong ito, marami siyang naranasan habang sinisikap niyang pagbutihin ang kanyang lakas, alin sa mga nakaraang karanasan niya ang hindi nagdulot ng anumang panganib. Nagniningning ang determinasyon sa kaibuturan ng mga mata ni Huang Xiaolong habang siya ay kumalma. Hindi nagtagal, nakita niya ang pamilyar na altar sa unahan, gayunpaman, ang altar na ito ay hindi bababa sa doble ang laki ng naunang dalawa. Sa altar, sa gitna ng ceiling formation, ay isang higanteng ulo ng unggoy na gininto ang buhok. Hindi mailarawan ni Huang Xiaolong sa mga salita ang kanyang nararamdaman habang nakatingin sa higanteng ulo ng unggoy na gininto ang buhok. Ang tanawin sa harap niya ay maaaring inilarawan bilang langit na nagtatakip ng demonyong chi. Ang ulo ng unggoy na ito na may gininto ang buhok ay katulad ng isang malaking burol, ang taas lang nito ay mahigit 50 metro, na may pulang-pulang mata at napakalaking nakausli na bibig. Ang mga butas ng ilong nito ay parang dalawang itim na puyaw ng hangin, na walang katapusang nagbubuga ng kulay abong demonyong chi. Pumislap ang ceiling formation sa altar. Lumipad sa himpapawid ang mga maliliwanag na simbolo, na bumubuo ng maraming bola ng liwanag na umiikot sa paligid ng gininto ang buhok na ulo ng unggoy, na pinipigilan ito. Samantalang ang ulo ng unggoy na may gininto ang buhok ay nagsisikap na basagin ang porma sayon, nauunawaan ang mataas na tunog na nagmumula sa napakalaking bibig nito. Agad na napansin ni Huang Xiaolong na ang ceiling formation ay naging hindi matatag matapos salakayin ng golden-haired monkey head, na lumalabo. Ito ay isang senyales na ang ceiling formation ay malapit ng bumagsak. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy sa ganitong paraan, ito ay hindi magtatagal bago ang ceiling formation ay gumuho. Sa oras na iyon, ang ulo ng Hundred Spirits Beast King ay mababalik ang kalayaan nito. Si Huang Xiaolong ay natakot, ngunit natutuwa din. Natutuwa siya na ang ulo ng Hundred Spirits Beast King ay hindi pa nakakalaya, at natakot sa napakaraming mapanirang kapangyarihan nito na lumampas sa kanyang tansya. Sa tuwing inaatake ng ulo ng Hundred Spirits Beast King ang ceiling formation, ang kapangyarihan nito ay halos katumbas ng mid-second order High God Realm Master. Siyempre, ang antas na ito ay personal na pagtatansya lamang ni Huang Xiaolong, maaari rin itong mas malakas kaysa doon. Si Huang Xiaolong ay hindi kailanman naging mabangis tulad ng ginawa niya ngayon. Ito na siguro ang pinakamahirap kong laban. Gayunpaman, tama siya na ang Hundred Spirits Beast King na ito ay isang primordial divine ape. Isa itong hari sa mga primordial na banal na unggoy, isang Hundred Spirits Golden Ape. Sa sandaling iyon, ang ulo ng Hundred Spirits Beast King ay tumigil sa pag-atake sa ceiling formation. Dalawang madugong ilaw ang bumaril mula sa mga mata nito, naabot kay Huang Xiaolong sa isang iglap. Ito ay nangyari ng napakabilis kaya't si Huang Xiaolong ay walang oras upang mag-react. Sa isang segundo, bahagyang pinaikot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga balikat patagilid, halos hindi naiwasan ang dalawang madugong ilaw. Ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan ay naging sanhi ng pagyanig sa paligid, na bumubuo ng dalawang linya na katulad ng mga pulang-pula na ilog sa dagat ng kulay abong demonyong chi. Pagamat bahagya, nagawang iwasan ni Huang Xiaolong ang biglaang pag-atake. Gayunpaman, naramdaman niya ang malamig na pawis na namamasa sa kanyang likod. Kung umiwas man siya ng mas mabagal, masasaktan siya ngayon.
Ang pag-atake na iyon ay katumbas ng dalawang mid-second order High God Realm Masters na sabay na umaatake. Kahit na malakas ang True Dragon physique ni Huang Xiaolong, malayo pa rin ito sa pagpapahintulot sa kanya na manatiling hindi nasaktan kung siya ay tamaan ng pag-ataking iyon. Gayunpaman, ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire Protective Barrier sa paligid ng Huang Xiaolong ay nanginginig ng matindi, na apektado ng kapangyarihan ng dalawang madugong ilaw. Sa pagmamasid sa binata na talagang umiiwas sa pag-atake nito, ang ulo ng 100 Spirits Beast King ay napabulala sa katuwaan, na medyo hindi inaasahan. Counting Run, isang yugto lamang ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ikasampung utos ng Diyos Realm na tulad mo ay talagang nakaiwas sa aking pag-atake. Ang mga mata ng 100 Spirits Beast King ay kumikinang, nakitang-kitang nagalit, ang iyong talento ay higit sa akin ng milya-milya sa panahon ko. Ang 100 Spirits Beast King ang naging pinakatalentadong cultivator sa 4 na galaxy sa loob ng 10-10 milenyo. At ang talento ni Huang Xiaolong ay higit sa kanya, hindi nakakagulat na ito ay nabigla. Sayang, ikaw ay nakatadhana na mamatay dito ngayon at maging ang aking unang sakripisyo, na tumutulong sa akin na umalis mula sa mapahamak na altar na ito. Umalangaw-ngaw sa kulay abong espasyo ang tawa ng 100 Spirits Beast King. Ang mga eskarlate nitong mata ay kumikinang sa malupit na pananabik. Sa orihinal, aabutin pa ng 10 taon bago ito makalaya mula sa silang formation ng altar, ngunit kung lalamunan niya si Huang Xiaolong, magagawa nitong basagin ang silang formation at maibabalik ang kalayaan nito sa loob ng ilang maikling taon. All of sudden, ang tawa nito ay nauwi sa isang dagandong na yumanig sa buong kulay abong espasyo. Ang mga soundwave ay kulubot sa bawat pulgada ng espasyo habang sila ay dumaan, walang lugar na maaaring iwasan o itago ni Huang Xiaolong sa pagkakataong ito. Lumakas at nagtipon ng mapanirang kapangyarihan, nilunod si Huang Xiaolong sa loob. Lumalabas ang mga berdeng ugat sa kanyang noo habang pinapagana niya ang bawat huling hibla ng tunay na walang kamatayang essence force mula sa kanyang dantian upang bumuo ng isang makapal na protective barrier sa kanyang sarili. Kasabay nito, ang napakalamig na Ozure Chi ay mabilis na lumabas mula sa kanyang katawan, na ginawang isang Ozure domain ng isang lugar ng espasyo. Sa oras na ito, naramdaman ni Huang Xiaolong ang hangin na pinipilit palabasan sa kanyang mga baga, ang mapang wasak na puwersa ay hamhampas sa kanya na parang isang sinaunang banal na bundok ang bumagsak sa kanyang dibdib. Kinilig si Huang Xiaolong. Sa sumunod na segundo, pinalipad siya sa himpapawid na parang sirang saranggola. Ang kanyang katawan ay gumawa ng isang malaking arko sa hangin, bumagsak sa ilang daang li ang layo. Marahas na pagyanig ang bumalot sa lupa. Pakiramdam niya ay dudurog na ang kanyang katawan, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ito mula nang siya ay isilang muli. Nagpumigla si Huang Xiaolong sa kanyang mga paa, isang hindi mapigil na mainit na likido ang sumugod at sumuka siya ng isang subo ng dugo. Actually hindi patay. Nakita ng ulo ng 100 Spirits Beast King na si Huang Xiaolong ay buhay pa, nakatayo sa kanyang mga paa, at medyo nabigla. Ang lakas ng pag-atake nito ngayon ay maaaring malubhang makapinsala sa isang maagang master ng Second Order High God Realm. Ang higit na nakakagulat ay ang kanyang daang espiritu na demonyong Chi ay no-attack ng nagyayelong asul at pulang-pula na apoy sa ibabaw ng balat ni Huang Xiaolong, na humahadlang sa anumang demonyong Chi na makapasok sa kanyang katawan. Dalawa kaya iyon sa 4 na dakilang banal na apoy. Ang mga mag-aaral ng 100 Spirits Beast King ay nagpakarayom. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 804. Mangibabaw sa walang hangganan na kalawakan. Ilang sandali lang, ang pagkabigla ng 100 Spirits Beast King ay naging garlic. Habang iniisip ito, mas kumbinsido siya na ang nagyayelong asul at pulang-pula na apoy na bumubuo sa hadlang na iyon ay dalawa sa 4 na dakilang Divine Fire, ang Black Tortoise Divine Fire at Vermilion Bird Divine Fire. Ang ulo ng 100 Spirits Beast King ay tumawa, umalangaw-ngaw sa kulay abong espasyo. Tunay, pinapaboren ako ng langit.
Ang narinig ng Hundred Spirits Beast King ay tumangala, tumatawa na may halong kabaliwan, kaunti lang, ang dalawang apoy sa katawan mo ay ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, tama. Ang apat na dakilang banal na apoy lamang ang makatiis sa aking daang espiritong demonyong Chi. Hindi ko inaasahan na, tulad ng gusto kong lumabas mula sa selyong ito, na masasaksihan ko ang maalamat na banal na apoy, bukod pa, dalawa ng sabay-sabay. Hanggat papatayin kita at pinuhin ang dalawang banal na apoy, maibabalik ko ang aking pinakamataas na lakas, kahit na malampasan ko ang aking nakaraan. Sino maliban sa akin ang may kakayahang mangibabaw sa walang hanggan na mga kalawakan? Ako, Hundred Spirits Beast King, ang tunay na hegemon ng mundo. Sa mga mata ng Hundred Spirits Beast King, ang binatang nasa harap niya ay isa ng patay. Ang tawa ng Hundred Spirits Beast King ay parang baliw sa tenga ni Huang Xiaolong. Kahit na ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires ay mabigat, nakadepende pa rin ito sa kung sino ang kumokontrol sa kanila. Ang isang nagsasaka lamang na God Realm ay malayong maging banta dito. Uminahon si Huang Xiaolong habang nakatutok siya sa ulo ng Hundred Spirits Beast King sa altar. Isang malambot na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay at isang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet ang lumitaw sa kanyang palad. Sa paglunok ng pellet, agad niyang sinimulan ang instant recovery para gumaling. Nakarecover ang mga sugat sa kanyang katawan sa nakababahalang bilis. EMS. Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Sa isang sulyap, nakilala ng Hundred Spirits Beast King ang medicinal pellet na kinain lang ni Huang Xiaolong bilang ang maalamat na Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Yehe, Little Ron, parang ang dami mong magandang bagay sa iyo. Gayunpaman, gusto kong makita kung gaano karami ang mga banal na pellet na mayroon ka. Ibinuka ng Hundred Spirits Beast King ang bibig nito, nagpalabas ng panibagong sigaw. Nakakadurog ang dagindong na ito. Ang mga nakakatakot na soundwave ay tumama sa bawat pulgada ng kulay abong espasyo na sumasakop sa lahat ng malalaking bagyo. Laban sa malademonyong Chi Hurricane na ito, kahit na ang malalakas na katawan ng katamtamang unang bahagi ng First Order High God Realm at ang Mid-First Order High God Realm Masters ay dudurugin sa ilang sandali. Ang isang malaking bilang ng mga higanteng demonyong Chi Hurricanes ay umikot patungo kay Huang Xiaolong na parang matutulis na mga talim ng hangin na malapit ng maghiwa-hiwalay ng laman sa kanyang mga buto. Daroon din ang nakakatakot na soundwave na tumutusok sa kanyang kaluluwa na parang hindi nakikitang matutulis na karayom. Ang soundwave attack sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa una. Namutla ang mukha ni Huang Xiaolong, ngunit ang kanyang tunay na walang kamatayang Essence Force at Azure Battle Chi ay dumadaloy sa kanyang katawan, parehong lumipad palabas ang mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, bawat isa ay umuungal upang kontrahin ang umaataking soundwave. Kasabay nito, tumalon si Huang Xiaolong sa hangin, umiikot ang kanyang buong katawan. Ang napakalamig na Azure Chi ay natipon sa isang malaking bagyo kasama ang kanyang katawan bilang mata ng bagyo na lumalawak ng higit pa, nagiging isang madilim na itim na banal na dragon. Isa itong kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng Diyos, Dragon Twirling Clouds. Kahit na ang ulo ng Hundred Spirits Beast King ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan, si Huang Xiaolong ay hindi basta-basta tatayo at walang gagawin. Sa segundong iyon, ang mga demonyong Chi Hurricane ng Hundred Spirits Beast King ay sumara kay Huang Xiaolong, bumangga sa kanyang Dragon Twirling Clouds. Ang mundo ng kulay abong kalawakan ay matinding yumanig na para bang ito ay madudurog at guguho sa susunod na sandali. Sa labas, ang kaninang tahimik na tubig ng Death God Lake ay tumataas na ngayon sa malalaking alon na umabot sa 1,000 zang ang taas, tumalsik kung saan-saan matapos maapektuhan ng shockwaves ng Huang Xiaolong at ng Hundred Spirits Beast King na labanan. Maging ang paligid ng Death God Lake ay nanginginig dahil sa malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Mapalad na ang lawa ng kamatayan ng Diyos ay isang ipinagbabawal na lupain na walang mga tao, kaya't ang matinding labanan dito ay hindi nagpaalerto sa sinumang katutubo ng Sea of Flowers World.
Sa loob ng kulay abong espasyo, ang hangin ng Dragon Twirling Clouds na umaagos sa paligid ng maitim na banal na dragon ay patuloy na naabra ng mga higanting demonyong Chi Hurricanes ng Hundred Spirits Beast King. Nang ang huling patong ng hangin ay natangay, ang natitirang kulay abo na demonic Chi Hurricanes ay tumama kay Huang Xiaolong. Katulad ng dati, si Huang Xiaolong ay pinalipad na parang sirang saranggola, bumagsak sa lupa mula sa mataas na hangin, bumulwak ng dugo. Muli, tulad ng dati, tumayo si Huang Xiaolong nang hindi nagtagal, kumuha at lumunok ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Ang kanyang kakayahan sa instant recovery ay agad na napalitan ng kanyang battle chi. Ikaw, imposible. Ang ulo ng 100 Spirits Beast King ay sumigaw. Sa kabila ng kanyang todo-todo na pag-atake, napakabilis pa ring nakatayo ng binatang iyon. Sa loob-loob nito, nagulat ito. 100 Spirits Beast King, ito lang ba ang lakas na maaari mong makuha sa ngayon? Malamig na tiningnan ni Huang Xiaolong ang ginintoang buhok na ulo ng unggoy sa altar, nanunuya, kung gayon, hindi mo ako mapapatay. Bagamat siya ang nagtamo ng mga pinsala sa magkabilang palitan, mabigat na pinsala sa oras na iyon, si Huang Xiaolong ay lubos na kalmado sa sandaling ito. Totoong makapangyarihan ang ulo ng 100 Spirits Beast King, ngunit mahirap na patayin si Huang Xiaolong dahil sa kanyang kakayahan sa instant recovery. Gaano man kalubha ang kanyang mga sugat, nagawa niyang gumaling sa mabilis na bilis. Hindi pa banggitin ang katotohanan na mayroon siyang ilang daang bote ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellets sa loob ng kanyang Ossuary Ring na umaabot hanggang 10,000 pellets. Sa 10,000 Spring Autumn 100 Life Divine Pellets at ang kanyang kakayahan sa instant recovery, hanggat hindi kayang sirain ng 100 Spirits Beast King ang kanyang kaluluwa sa isang mabilis na pag-atake, kung gayon, habang tumatagal ang labanan, ang mamamatay ay tiyak na ang daan-daang espiritong hayop na hari. Sa ngayon, malinaw na nakikita ni Huang Xiaolong na pinipigilan pa rin ito ng Silang Formation. Kaya, sa tuwing inaatake nito si Huang Xiaolong, nagpapalawak ito ng malaking halaga ng enerhiya. Sa bilis na ito, hindi na ito magtatagal. Sa oras na ito, ang ulo ng 100 Spirits Beast King ay naglabas ng galit na galit. Nagtipon ng liwanag sa mga eskarlate nitong mata, lumiliwanag sa bawat segundo, pagkatapos ay bumaril kay Huang Xiaolong. Ang mga madugong alon. Dalawang napakalaking ilog ng dugo ang nagdrill na parang nakatutok na mga araw patungo kay Huang Xiaolong sa bilis na hindi nagbigay daan sa kanya na umiwas. Gayunpaman, handa na si Huang Xiaolong sa pagkakataong ito. Muli niyang sinimulan ang kanyang tunay na walang kamatayang Essence Force at Ossuary Battle Chi, samantalang ang mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires ay naglabas ng nakakasilaw na ningning ng nagyayelong asul at pulang-pula na nagsasama. Kasabay nito, isang itim na baluti ang lumitaw sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang itim na baluti na ito ay may asul na kumikislap na simbolo na bumubuo ng mga patong ng itim-asul na alon. Ang itim na baluti na ito ay ang mismong baluti na ipinasa ng Saint Mother Yaoche kay Huang Xiaolong bago umakyat sa banal na mundo, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Tubig. Maging si Feng Yang, bilang Black Warrior Institute Principal, ay namangha sa kakayahan ng pagtatanggol nitong Glory of the Water God Armor. Sa puntong ito, dumating ang pag-atake ng 100 Spirits Beast King. Ang dalawang ilog ng dugo ay bumagsak sa itim-asul na alon ng tubig ng kaluwalhatian ng Diyos ng Tubig. Ang itim-asul na alon ay marahas na lumundag at naghiwalay, ngunit ang mga ilog ng dugo ay patuloy na umaagos sa Ossuary Barrier. Muling ibinagsak si Huang Xiaolong sa ere. Sa pagkakataong ito, agad siyang bumawi sa ganitong mga paa, naglabas ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet sa kanyang bibig at sinimulan ng instant recovery, katulad ng naunang 2 beses. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya umubo ng dugo. Sa panunood nito, ang 100 Spirits Beast King ay nagalit, muling umatake. Ang 100 Spirits Beast King ay sumalakay ng maraming beses, at si Huang Xiaolong ay nakabangon muli ng ilang beses. Katulad nito, lumubog ang araw sa labas para sa gabi. Sa unang araw, sa tuwing umaatake ang 100 Spirits Beast King, si Huang Xiaolong ay itatapon sa ere, na masasaktan ngunit hindi makaganti kahit isang beses.
Sa ikalawang araw, nagagawa ni Huang Xiaolong na makaiwas paminsan-minsan sa mga pag-atake ng Hundred Spirits Beast King. Sa ikatlong araw, nagawa niyang makalusot sa sarili niyang pag-atake habang umiiwas. Sa paglipas ng mga araw, tumaas ng malaki ang konsumo ng enerhiya ng Hundred Spirits Beast King. Habang ito ay humina, ang ceiling formation ng altar ay nakakuha ng kalamangan, samantalang si Huang Xiaolong ay lumakas sa bawat laban. Makalipas ang kalahating buwan, nagawa ni Huang Xiaolong na lumaban ng tabla laban sa Hundred Spirits Beast King. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 805. Pagpipigil sa kondensasyon ng isang panguluhang Diyos. Pagkalipas ng isang buwan, ang Hundred Spirits Beast King ay unti-unting nahulog sa ilalim ng hangin laban kay Huang Xiaolong. Sa katunayan, nahihirapan itong subukang iwasan ang kanyang mga pag-atake. Ang pagkahulog sa hindi mabata na sitwasyong ito ay nagpapalpitate sa Hundred Spirits Beast King sa pangamba, pati na rin sa galit. Tumagundong ang mga dagindong nito sa loob ng kulay abong espasyo, ngunit wala itong kapangyarihang baguhin ang sitwasyon. Hindi nito inaasahan na magkakaroon ng napakaraming Spring-Autumn 100 Life Divine Pellets ang binata. Sa isang buwang ito, ang Spring-Autumn 100 Life Divine Pellets ni Huang Xiaolong ay tila walang katapusan, sa tuwing siya ay nasugatan ay ipapasa niya ang isa sa kanyang bibig. Bukod dito, nagalit ito na ang pisikal na katigasan ni Huang Xiaolong ay higit sa kung ano ang una nitong inakala, mas malakas pa ito kaysa sa karaniwang pisikal na katawan ng mga master ng Second Order High God Realm. Kahit na ang paghahanap na ito ay medyo walang katotohanan, hindi maitatanggi ng Hundred Spirits Beast King ang katotohanan ito. Iniisip din ito kung sino ang taong ito na nagtataglay ng Glory of the Water God Divine Armor. Ang banal na baluti na ito ay kilala na may pinakamalakas na kakayahan sa pagtatanggol sa apat na kalawakan. Napansin din nito na si Huang Xiaolong ay nagtataglay ng isang uri ng kakayahan na, kapag na-activate, ay nagbigay daan sa kanya na makabawi mula sa mga pinsala sa mabilis na bilis, kahit na muling pinupunan ang kanyang naubos na God Battle Chi. Anong uri ng nakakatuwang pag-iral ito Naghinala pa ang Hundred Spirits Beast King na si Huang Xiaolong ay ang reincarnation ng isang makapangyarihang heavenly god mula sa divine world. Hindi, kahit na ang reinkarnasyon ng isang makalangit na Diyos ay hindi maaaring maging napakapangit. Pagkalipas ng 2 buwan, matapos bambahin ni Huang Xiaolong at ang mga pag-atake mula sa kanyang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire Spirits, ang ulo ng Hundred Spirits Beast King ay nagkalat ng mga pinsala. Sa wakas ay naramdaman nito ang panganib ng kamatayan. Ngunit, gaano man ito nagmakaawa at tuksohin siya, patuloy na umuulan ang mga pag-atake ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nanatiling matatag sa kanyang intensyon. Tinisira ang kalooban ng Hundred Spirits Beast King sa loob ng ulong ito at pinuhin ito. Kawakas, makalipas ang mahigit 3 buwan, ang mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire ay naging isang nagyayelong asul at pulang ilaw na tumago sa noo ng higanting ulo. Tuluyan ng natahimik ang ulo ng Hundred Spirits Beast King. Pinagmamasdan ng tahimik na Hundred Spirits Beast King sa ulo, si Huang Xiaolong ay nakahinga ng maluwag, humihingal nang bumagsak siya sa sahig. Pinunasan niya ang pawi sa kanyang noo only to find his sleeve mamasa. Sa wakas ay natalo ko na ang ulo ng Hundred Spirits Beast King na ito. Sa pag-iisip sa 3 buwan ng mapait na pakikipaglaban sa ulo ng Hundred Spirits Beast King, si Huang Xiaolong ay nanginginig sa loob. Kung wala siyang halos 10,000 Spring Autumn 100 Life Divine Pellets sa loob ng kanyang Azure Ring, kung hindi siya nagtataglay ng instant recovery na kakayahan, kahit na sa tulong ng parehong Divine Fires ay namatay siya dito mismo. Kahit na ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires ay makapangyarihan, si Huang Xiaolong mismo ay hindi pa naging isang High God Realm Master. Kung wala ang puwersa ng isang Diyos, halos hindi niya maipakita ang kahit isang ikasampu ng tunay na kapangyarihan ng parehong banal na apoy. Kailangan kong pinuhin ang isa pang batch ng mga table task kapag bumalik ako. Si Huang Xiaolong ay ngumiti ng pilit. Halos maubos ng 3 buwan ng tuloy-tuloy na labanan ang kanyang buong supply ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellets.
Nakaipon siya ng napakaraming divine pill pagkatapos lamang ng isang dekada ng pagpino. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay kinaladkad ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili. Sa pagtingin sa ulo ng Hundred Spirits Beast King, ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Dumating na ang oras upang kolektahin ang kanyang ani. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang paglukso, si Huang Xiaolong ay nag-hover sa hangin sa itaas ng ulo ng Hundred Spirits Beast King, pagkatapos ay umupo siya sa isang cross-legged na posisyon at inikat ang Osuri Tactics habang sinimulan niya ang pagpino ng higanting ulo. Matapos ganap na paalisan ng kulay abong demonyong chi mula sa higanting ulo ng unggoy sa ibaba, ang mga hibla ng asensya ng dugo ng Hundred Spirits Beast King ay nagsimulang lumutang sa katawan ni Huang Xiaolong. Lumitaw ang Treasure Dragon diagram sa loob niya, kumikinang habang matako nitong nilalamon ang asensya ng dugo. Maraming mga hibla ng purong enerhiya ang kumakalat sa bawat sulok ng katawan ni Huang Xiaolong, ang kanyang dantian at chi ay umuungal sa tuwa. Ang dalawang espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires ay umaaligid sa paligid ng Huang Xiaolong. Pamukha ang kanilang mga bibig ng malapad, sinipsip din nila ang enerhiya mula sa asensya ng dugo ng Hundred Spirits Beast King. Si Osuri Chi ay nakabuo ng isang domain sa paligid niya, lumalaking mas madilim at mas siksik. Ang mga multo at demonyo ay umungol sa loob, at ang boses ng Osuri ay naging mas malinaw. Kasabay nito, ang mga itim at asul na dragon ay lumipad palabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, ang kanilang mga dagendong ay umaalingaw-ngaw sa buong kulay abong espasyo. Lumipas ang oras. Habang patuloy niyang pinipino ang esensya ng dugo ng Hundred Spirits Beast King, naramdaman ni Huang Xiaolong ang paglakas ng oras at espasyo sa loob ng kanyang Soul Sea, bukod pa rito, nakakabulag ang kailanawan at ningning ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang dagat ng kaluluwa ay nanginginig, na nagpapakita ng mga senyales ng pagiging nasa bingit ng condensing ng isang Diyos. Natigilan si Huang Xiaolong. Para sa maraming God Realm Cultivator, ang pag-condense ng kanilang pagka-Diyos ay isang panghabang buhay na pangarap, ngunit iba ang pakiramdam ni Huang Xiaolong. Sa mas tumpak, ayaw niyang i-condense ang kanyang pagka-Diyos sa sandaling ito. Alam niya na, batay sa kanyang kasalukuyang kailanawan ng kaluluwa, talagang hindi nito naabot ang mga kinakailangan upang mabuo ang hari ng lahat ng mga Diyos. Mabilis na itinoon ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon, pinipigilan ang pagbabago-bago ng enerhiya sa loob ng dagat ng kanyang kaluluwa ng paulit-ulit. Kasabay nito, pinigilan din niya ang tunay na immortal na essence force sa kanyang dantian at sa kanyang God Battle Chi, umaasang mas maa-absorb nila ang esensya ng dugo ng Hundred Spirits Beast King. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng paulit-ulit na pagsupil, unti-unting huminahon ang magulong pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang dagat ng kaluluwa. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Kahit noon pa man, hindi siya nangahas na ipahinga ang kanyang pagbabantay habang patuloy niyang pinipigilan ang kanyang tunay na immortal na essence force at God Battle Chi. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Nawala na ng bilang si Huang Xiaolong kung ilang beses niyang pinigilan ang kanyang tunay na immortal na diwa at God Battle Chi, alam lang niya na pagkatapos mapigil ng maraming beses ang tunay na immortal na essence force sa kanyang dantian at ang God Battle Chi sa kanyang chi ay naging kumikinang na maliwanag, parang nagbago sila kahit papaano. Pagkalipas ng 4 na taon, ang esensya ng dugo ay tumigil sa paglutang palabas mula sa ulo ng Hundred Spirits Beast King, ganap na hinigop. Tulad ng inakala ni Huang Xiaolong na siya ay tapos na, ang mga makukulay na globo ng liwanag ay lumutang mula sa ulo ng Hundred Spirits Beast King. Ang mga ito ay tila gawa sa likido, gayon pa man ay ambon din sa parehong oras. Ang mga makukulay na globo ng liwanag na ito ay ang enerhiya ng kaluluwa na nasa loob ng ulo ng Hundred Spirits Beast King, na maraming beses na mas mahalaga kaysa sa asensya ng dugo nito. Ang dagat ng kaluluwa ay ang lugar kung saan nabuo ang pagka-Diyos, at kung saan naninirahan ang puwersa ng kaluluwa ng isang tao. Ang Hundred Spirits Beast King ay ang pinakamakapangyarihang master ng demonic beast clan, hanggang sa punto kung saan hindi pa rin ito kayang patayin ng maraming masters ng High God Realm. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang puwersa ng kaluluwa nito.
Sa kabila ng puwersa ng kaluluwa nito na pinigilan sa loob ng maraming taon ng pagkakabuo ng silang ng altar, na nagresulta sa halos kalahati nito ay nabawasan, ang natitirang puwersa ay nakakatakot pa rin. Habang ang makulay at maulap na mga globo ng liwanag na naglalaman ng puwersa ng kaluluwa ay pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong, ang dagat ng kanyang kaluluwa ay muling sumambulat ng nakakasilaw na liwanag. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay tumaas sa nakababahala na bilis. Kung titingnan mula sa malayo, ang mga globo ng makulay at maulap na liwanag ay nagsanib sa itaas ng Huang Xiaolong. Isa pang 13 taon ang lumipas. Ang mga makukulay na globo ng liwanag sa wakas ay tumigil sa paglutang palabas mula sa ulo ng 100 Spirits Beast King. Sa isang malinaw na malulutong na tunog, nawala ang higanteng ulo sa mundo. Ang demonyong chi sa loob ng kulay abong espasyo ay nabawasan at nagkalat. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay nanatili habang siya ay nasa himpapawid sa itaas ng altar, patuloy na nagpapalipat-lipat ng auxiliary tactics. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay huminto si Huang Xiaolong, binuksan ang kanyang mga mata. Ang kulay abong espasyo ay yumanig, na parang ang titig ni Huang Xiaolong ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Biglang tumingin sa harapan si Huang Xiaolong. Halos hindi siya gumagalaw, ngunit ang tela ng espasyo ay napunit, na nag-iwan ng nakanganga na itim na butas na ilang kilometro ang lapad. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 806. Tangible Soul Attack. Ang punit na espasyo ay hindi naayos ang sarili. Kumalat ito hanggang umabot ng ilang daang li bago huminto. Ang magulong agos ng kalawakan ay dumaloy palabas mula sa black hole, na nagdulot ng radius na 1,000 li upang mapuno ng mapanirang magulong agos ng kalawakan. Maya-maya, unti-unting lumiit ang black hole at nawala ang magulong agos. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa tuwa. Ang katotohanan na ang pagpino sa ulo ng 100 Spirits Beast King ay talagang nagpapataas ng kanyang puwersa ng kaluluwa sa ganoong antas ay isang hindi inaasahang biyaya. Higit pa rito, nakakuha siya ng isang malakas na kakayahan sa kaluluwa. Ang kanyang mga pag-atake sa kaluluwa ay maaari na ngayong magkatotoo sa totoong mundo. Ang puwersa ng kaluluwa ay orihinal na walang hugis o anyo. Kahit na ang mga cultivator na nagsanay sa mga diskarte sa kaluluwa ay maaaring umatake gamit ang kanilang puwersa ng kaluluwa, maaari lamang nitong atakihin ang kaluluwa ng kanilang kalaban, isang hindi nakikitang paraan ng pag-atake. Alin ang dahilan kung bakit ang isang nasa salat na pag-atake ay ibang-iba? Ngayon, nagawang gamitin ni Huang Xiaolong ang kanyang soul force para basagin ang 1,000 zang na mataas na bundok. Ang black hole na iyon ngayon ay ginamit ni Huang Xiaolong ang kanyang soul force, pilit na pinupunit ang tela ng kalawakan. Tumayo si Huang Xiaolong, pagkatapos ay tumingin sa higanteng altar sa ibaba. Inikot ang kanyang tunay na walang kamatayang essence force, pinadyak niya ang kanyang paa pababa. Ang altar sa ibaba na dating tinatakpan ang ulo ng 100 Spirits Beast King ay nanginginig, pagkatapos ay pumutok ito mula sa gitna. Ang malalalim na bitik ay kumakalat na parang sapot ng gagamba hanggang sa mga gilid ng altar. Umalangaw-ngaw ang malalakas na tunog habang ang altar ay gumuho sa lupa. Hindi alam ni Huang Xiaolong kung saang material ginawa ang altar. Napakahirap, isang bagay na nanatili sa hindi kilalang bilang ng mga taon sa loob ng kulay abong espasyong ito. Gayunpaman, gumuho ito sa ilalim ng paa ni Huang Xiaolong. Sa pagtingin sa mga piraso ng gumuhong altar, tumango siya ng may kasiyahan. Bagamat nagawa niyang pigilan ang kanyang soul simula sa pag-condensate ng isang Diyos, pinipigilan ang kanyang cultivation sa yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm, ang kanyang lakas ay sumailalim sa hindi masusukat na pagbabago. Siya ay naging 3 beses na mas malakas kaysa dati, marahil higit pa. Ngayon, kung makatagpo siya ng mga master ng High God Realm tulad ng Evil Ghost Ancestor, madali niyang mapapatay ang mga ito sa halip na dumaan sa isang matinding labanan. Pumilis ang figure ni Huang Xiaolong, lumipad palabas ng kulay abong espasyo sa lupa patungo sa ibabaw.
Halos hindi gumamit ng anumang pagsisikap, ang lupa ay tila naghiwalay, na gumagawa ng isang landas para sa kanya. Ang bilis niyang umakyat sa ibabaw ay lumampas sa dati niyang bilis nang bumaba siya. Ilang sandali pa, nalampasan ni Huang Xiaolong ang ibabaw ng Death God Lake na umaaligid sa hangin. Ang kulay abong demonyong chi sa paligid ng Death God Lake ay nagkalat. Ang mga metotiyog na matandang puno at halaman ay nawasak at ang mga higanting bitik ay lumikha ng mga zigzag na pattern sa buong lupain. Sa isang tingin, alam niya na ang pagkasira ng paligid ay dulot ng shockwaves mula sa pakikipaglaban niya sa ulo ng 100 Spirits Beast King. Tinukoy ni Huang Xiaolong ang kanyang direksyon at lumipad patungo sa panlabas na bahagi ng Beast Mountain Range. Maya-maya pa ay lumabas na siya mula sa bulubundukin, patungo sa transmission array ng Sea of Flowers World. Ang kasalukuyang bilis ni Huang Xiaolong, kahit na hindi lumilipad gamit ang isang espada, ay mas mabilis kaysa sa alinmang peak late First Order High God Realm Master. Ang kanyang anyo ay walang iba kundi isang bahid ng liwanag sa hangin. Kahit na ang isang late First Order High God Realm Master ay maaari lamang mahuli ang buntot ng isang blur na imahe. Hindi hihigit sa 15 minuto, bahagyang bumaba si Huang Xiaolong sa harap ng isang gate ng lungsod. Ito ang pinakamalaking lungsod ng Sea of Flowers World, ang Sea Flower City. Ang transmission array ng Sea of Flowers World ay matatagpuan sa loob ng lungsod na ito. Pagpasok sa Sea Flower City, dumaan si Huang Xiaolong sa isang restaurant habang papunta siya sa transmission array. Dahil sa lakas ng loob, pumasok siya at umorder ng isang pitchel ng alak at ilang side dishes. Pagkaupo niya, nag-isip siya at nagplano ng susunod niyang gagawin. Ayon sa mga alaala ni Liang Guang, ang huling selyadong lokasyon ng 100 Spirits Beast King ay nasa White Tiger Galaxy, sa isang lugar na tinatawag na Devil Domain. Ang Devil Domain na ito ay isang malaking mainland na lumulutang sa White Tiger Galaxy, na may lupaing mas malaki pa kaysa sa Cloud Sea mainland ng Black Tortoise Galaxy. Sa lugar na iyon, maraming magsasaka na nakikisali sa mga diskarte ng Diablo ang naruroon. Ito ang fulcrum ng mga Devil Cultivator ng White Tiger Galaxy. Ang mga Devil Cultivator ay mas madalas kaysa sa hindi mga karakter na uhaw sa dugo dahil sa kanilang mga diskarte sa cultivation, at sa gayon, ang pagpatay at pagpatay ay karaniwan sa Devil Domain mainland. Mag-isa, kahit isang First Order High God Realm ay hindi nang ahas na makipagsapalaran ng walang ingat. Tinasabi ng mga alingaw-ngaw, ilang araw na ang nakalipas, ang personal na disipulo ng White Tiger Institute Principal na si Wan Jianxing ay nakarating sa High God Realm. Ano? Ang High God Advancement Tournament ng terminong ito ay talagang mas panabik kaysa sa mga nauna. Ngunit mayroon ding si Yang Mingji at Huang Xiaolong, dalawang kakaibang henyo, sa torneo ng terminong ito. Natatakot ako na imposible para sa iba na gustong kumuha ng unang lugar. Ni He Fan o Wan Jianxing ay hindi katugma sa kanila. Ano sa palagay ninyo, sa pagitan nina si Yang Mingji at Huang Xiaolong, sino ang mas malakas? Si Yang Mingji ang taya ko. Isa na siyang High God Realm Master, ngunit higit sa lahat, ang kanyang Godhead ay ang tanging top rank 10 Godhead sa 4 na galaxy na lumitaw, at nandoon din ang kanyang Asher Dragon Divine Fire. Bagamat kamakailan lamang ay may kumakalat na chismis na pinatay ni Huang Xiaolong ang Evil Ghost Ancestor at ilang iba pang kilalang High God Realm Masters, sa pagtatapos ng araw, iyon ay mga alingaw-ngaw lamang at hindi maaaring ituring na katotohanan. Habang nagmumuni-muni si Huang Xiaolong tungkol sa Devil Domain mainland, sa tabi ng table niya ay may ilang mga disipulo mula sa iba't ibang pamilya ng Sea of Flowers World na excited na nag-uusap. Habang papalapit ang araw ng High God Advancement Tournament, dumarami ang mga pag-uusap tungkol dito, kaya halos maririnig ng isa ang mga talakayan tungkol dito halos saan man sa 4 na kalawakan. Natural, ang nangungunang 10 pangalan sa High God Advancement List gaya nina Huang Xiaolong, si Yang Mingji, He Fan, Wan Jianxing, at Wan Long ay mainit na paksa. Bahagyang nagulat si Huang Xiaolong nang marinig niya na ang personal na disipulo ng White Tiger Institute Principal ay tumuntong din sa High God Realm. Wala siyang malalim na impresyon sa Wan Jianxing na ito, nasusulyapan lang siya noong Alchemist Grandmaster Competition noon pa man.
matangkad at matipuno na may mga palad na mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Nagbuhos pa siya ng alak sa tasa habang nakikinig sa talakayan sa malapit na mesa. Hindi niya inisip ang mga ito na sabihin na si Siang Mingji ay may mas mataas na pagkakataon kaysa sa kanya sa pagkuha ng unang lugar. Ilang sandali pa, umalis si Huang Xiaolong sa restaurant pagdating sa transmission array ng Seaflower City. Pinayaran niya ang mga bayarin sa Xuanwu Coins at bumalik sa Martial Spirit World. Bago siya pumunta sa Devil Domain Mainland, gusto niyang suriin ang kasalukuyang sitwasyon ng Huangclan Manor. Sa pagkakataong ito, halos 20 taon na siyang wala. Makalipas ang isang araw, bumalik si Huang Xiaolong sa Martial Spirit World. Sa sandaling lumabas siya mula sa transmission array, ang mayaman at masaganang espiritual na enerhiya ay agad nakitang-kita. Pagkalipas ng 20 taon, muling bumuti ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World. Ngayon, nalampasan na nito ang Cloud Sea Mainland. Si Huang Xiaolong ay lubos na nasisiyahan sa resultang ito kahit na inaasahan na niya ito. Pagdating sa Huangclan Manor, napansin ni Huang Xiaolong na ang espiritual na enerhiya dito ay mas mayaman, masagana, tulad ng maliliit na patak ng hamog. Sa itaas mismo ng Huangclan Manor, ang siksik na espiritual na enerhiya ay nabuo ang mga ulap. Mula sa malayo, ang Huangclan Manor ay katulad ng isang walang kamatayang palasyo sa mga lumang alamat. Ang manor, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay napuno ng mga tagay at kagalakan sa pagbabalik ni Huang Xiaolong. Sa pagmamasid sa kanyang pamilya na umiikot sa kanya, walang tigil na nagsasalita, si Huang Xiaolong ay walang magawa. Lalo na ang kanyang mga magulang, sina Huang Pang at Suyan, na nagtatanong ng ganito at ganyan hanggang sa puntong hindi alam ni Huang Xiaolong kung paano sasagutin. Si Shi Xiaofei lang ang nagpipigil, nakatayo ilang dipo ang layo na may ngiti sa kanyang mukha. Si Huang Xiaolong lang ang naaninag sa kanyang magagandang mata. Kuya, sa pagkakataong ito ay magtatagal ka pa, di ba? Araw-araw kang nami-miss ni Hipag. Sabi ng kapatid niyang si Huang Min. Natigilan si Huang Xiaolong sa tanong at tumango lamang bilang sagot. Nang marinig ni Huang Min na tawagin siya ng big sister-in-law, nahiya si Shi Xiaofei. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 807. Ito kaya ang mahiwagang Panginoon. Nang gabing iyon, isang masiglang salo-salo ang nagliwanag sa Huangclan Manor. Si Huang Xiaolong at ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa yulunan ng hapagkainan. Ang kanyang pamilya ay nasa kaliwa, samantalang sa kanang bahagi ay ang Dragon Emperor Altai, Phoenix Clan Ancestor, at ang iba pang High God Realm Masters. Ayon sa karaniwan, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa Martial Spirit World habang siya ay wala. Sa panahong iyon, ang Martial Spirit World ay halos mapayapa maliban sa ilang maliliit na insidente. Tulad ng maraming cultivator na lumilipat sa Martial Spirit World at nag-set up ng mga tirahan doon habang ang espiritual na enerhiya ay naging mas masagana. Ang mga tagalabas na iyon ang nagkaroon ng maraming salungatan sa mga katutubong pamilya. Nais ng mga nasa labas na magsasaka na sakupin ang ilang maharlikang lungsod ng ilang kaharian at maging ang mga imperial na lungsod. Iyon ay dahil ang mga spirit amplifying array ay itinayo sa bawat maharlika at imperial na lungsod na nagre-resulta sa mga lugar na ito na may mas mayamang espiritual na enerhiya kumpara sa ibang mga lugar. Ang maharlika at imperial na pamilya ng Martial Spirit World ay humingi ng tulong sa Huangclan Manor. Nagdesisyon si Huang Pang at nakipagtulungan ng Phoenix Clan Ancestor, Phoenix Clan Patriarch, at ang ilan pang High God Realm Masters sa mga royal at imperial na lungsod na ito, kaya hindi lumala ang sitwasyon. Inutusan ni Huang Pang ang mga nasa labas na magsasaka na nagtangkang sakupin ang mga maharlika at imperial na lungsod na mahuli at hindi papatayin, ikulong sila sa lihim na silid sa bundok sa likod ng Huangclan Manor at hintayin ang desisyon ni Huang Xiaolong pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Nang marinig ang mga detalye ng mga kaganapang ito, ang mga kilay ni Huang Xiaolong ay kumunat. Sa labas ng mga cultivator na gustong manirahan sa Martial Spirit World, hindi sila pipigilan ni Huang Xiaolong.
Sa katunayan, malugod niyang tinanggap ang mga ito lamang ang makakatulong sa pagdadala ng higit na kaunlaran sa martial spirit world. Ngunit ang mga magsasaka na ito, pagkarating dito, ay talagang gustong sakupin ang mga maharlika at imperial na lungsod, nangangahulugan ito na hindi nila inilagay ang Huangclan Manor sa kanilang mga mata. Walang alinlangan, sa pagdating dito, maaari silang magtanong sa sinumang random na tao sa kalye at malaman na ang martial spirit world ay nasa ilalim ng pamamahala ng Huangclan Manor. Ang buong martial spirit world ay kanilang teritoryo. Ngunit kahit na alam na ito, ang mga taong iyon ay naglakas loob pa ring sakupin ang ilang lungsod. Naging malamig ang tingin sa mga mata ni Huang Xiaolong, tila kailangan niyang pumatay ng ilang manok para takutin ang mga unggoy. Nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa pagkakakilanlan ng mga nasa labas na magsasaka. Karamihan sa kanila ay mga disipulo ng mga super force mula sa apat na kalawakan, ngunit mayroong isang maliit na bilang ng mga masasamang cultivator, at maging ang mga master ng demonyong beast clan. Tama, Little Huang Brat, may isa pa. Biglang naalala ang isang bagay, sinabi ng Dragon Emperor Aotai, mga isang dekada na ang nakalipas, hindi nagtagal pagkatapos mong umalis sa Huangclan Manor, bagamat malabo, naramdaman ko ang ilang mga mata sa Huangclan Manor. Ang lakas ng taong iyon ay tiyak na higit sa akin. Natigilan si Huang Xiaolong. Lakas kaysa kay Dragon Emperor Aotai. Sa ngayon, alam na ni Huang Xiaolong ang lakas ng matandang dragon, siya ay isang P-plate Second Order High God Realm Master na may kalahating hakbang patungo sa susunod na level. Bukod dito, sa kanyang sinaunang Golden Dragon na tunay na anyo, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang maagang Third Order High God Realm Master. Gayunpaman, ang lakas ng taong iyon ay higit sa kanya. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang lakas ng taong iyon ay hindi bababa sa isang mid-third order High God Realm Master, o mas mataas pa? Nakita mo ba ng malinaw ang mukha ng taong iyon? Tanong ni Huang Xiaolong. Sumagot si Dragon Emperor Aotai, hindi, naramdaman ko lang ang presensya ng taong iyon, ngunit sa tuwing sumusugod ako, wala na ang taong iyon. Pagkalipas ng 2 buwan, umalis na ang taong iyon at hindi na muling nagpakita. Ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay naging malungkot. Pagkatapos, naisip siya. Ito kaya ang misteryosong dakilang Panginoon? O isang taong pinadala ng mahiwagang dakilang Panginoon? Mas mabuti pa rin kung ang taong iyon ay ang misteryosong dakilang Panginoon, nangangahulugan ito na maaaring tansyahin ng Dragon Emperor Aotai ang lakas ng taong iyon sa pagitan ng kalagitnaan hanggang huli Third Order High God Realm. Gayunpaman, kung ang taong iyon ay ipinadala lamang dito ng mahiwagang dakilang Panginoon, ito ay isang nakababahala na katotohanan. Kung isang subordinate lamang ang nagtataglay ng lakas ng isang mid-third order High God Realm at mas mataas, paano na ang misteryosong dakilang Panginoon mismo? Gaano siya kalakas? Ang kakayahang magdirekta ng isang Third Order High God Realm Master, ang misteryosong Great Lord na ito ay malamang na isang Fourth Order, marahil kahit isang Fifth Order High God Realm Master. Sa pag-iisip ng hindi pamilyar na misteryosong kaaway na ito na nakasabit sa kanyang ulo, pinatapos ni Huang Xiaolong ang lahat ng maaga ang piging. Pagkatapos ng piging, bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang patio. Mukhang kailangan kong magmadali at hanapin ang huling selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Hanggat natagpuan niya ang huling nakatatak na bahagi ng 100 Spirits Beast King, magkakaroon siya ng kumpletong soul devouring physique, na magbibigay sa kanya ng kakayahang lumunok ng mga kaluluwa upang madagdagan ang kailanawan ng sarili niyang kaluluwa. Hanggat ang kailanawan ng kanyang kaluluwa ay umabot sa isang tiyak na antas ng kailanawan, kahit na ang kanyang cultivation ay hindi umabot sa High God Realm, ang misteryosong dakilang Panginoon ay hindi magagawang saktan siya. Kapag nagsimula ang High God Advancement Tournament, papatayin niya si Siang Mingji at makuha ang Asher Dragon Divine Fire. Sa oras na iyon, kasama ang 4 na dakilang banal na apoy na pinagsama sa isang katawan, gagawa siya ng susunod na hakbang, pasulong sa High God Realm at bubuo sa Panginoon ng mga Diyos. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mahiwagang dakilang Panginoon kung gayon. Mas kalmado si Huang Xiaolong pagkatapos niyang magdesisyon.
Kinabukasan, inutusan ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan ancestor na ilabas ang lahat ng mga cultivator na nakakulong sa likod ng bundok ng Huang Clan Manor at dalhin sila sa malaking bulwagan. Mayroong higit sa 30 tao. Nang ang lahat ng mga bihag ay dinala kay Huang Xiaolong, ang Phoenix Clan ancestor ay maikling ipinaliwanag ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, anong karapatan mong hulihin kami? Tayong magkakapatid ay mga personal na disipulo ng White Tiger Galaxy's Broken Sword Sect Leader, umalis tayo kaagad. Halos kaagad, nagsimulang sumigaw ang isa sa mga bihag. Tama, sino ang nagtakda na ang martial spirit world na ito ay pag-aari ng Huang Clan Manor mo? Pag-aari ba ito sa Huang Clan Manor dahil lang sa sinabi mo? Pagkatapos ay sasabihin ko na ang buong Black Tortoise Galaxy ay kabilang sa aking Demonic Beast Clan. Tumahol ang isang master ng Demonic Beast Clan, huwag mong ipagpalagay na magagawa mo ang gusto mo ng walang batas, pulihin ang sino mang gusto mo dahil lang sa suporta sa iyo ng Black Warrior Institute Principal at ng Ascending Moon Old Man at nag-recruit ng grupo ng mga High God Realm Masters. Palayain kaagad ang Panginoong ito, kung hindi, darating ang hukbo ng demonyong hayop ng Panginoong ito at sisirain ang martial spirit world sa lupa. Umiti si Huang Xiaolong habang umihiling, ganun ba? Nang makita ang walang malasakit na ekspresyon sa mukha ni Huang Xiaolong, ang master ng Demonic Beast Clan ay lalong sumigaw, ang aking ama ay ang Piercing Sky Beast King. Takta ng isang buhok sa aking katawan at ang iyong martial spirit world ay sasamahan ako sa libingan. Nako, ito pala ang anak ng Piercing Sky Beast King. Humisi si Huang Xiaolong. No wonder sobrang yabang niya. Biglang tumingin si Huang Xiaolong sa Phoenix Clan ancestor, ay drag silang lahat palabas ng Huang Clan Manor, patayin silang lahat. Biglang tumahimik ang mga naghihiyawan na mayabang. Oo, guro. Kinilala ng Phoenix Clan ancestor. Huang Xiaolong, ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong patayin kami. Hindi mo kami mapapatay. Isa ako sa 6 na guardian deity ng isang Nefarious King. Kung papatayin mo ako, hindi ka ililigtas ng Nefarious King. Kasunod nito, nagsimulang sumigaw at sumigaw din ang ibang mga bihag. Marami silang naisip na paraan kung paano sila haharapin ni Huang Xiaolong, ngunit hindi sumagi sa kanilang isipan kahit isang beses na maglakas loob si Huang Xiaolong na patayin sila. Hindi pinapansin ng mga ingay na ito, tumango si Huang Xiaolong sa Phoenix Clan ancestor, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa at ang iba pa, hinaila ang lahat ng mga bihag palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang Phoenix Clan ancestor, iniulat ang kanyang pagkumpleto ng gawain, lahat ng mga bihag ay pinatay. Tumango si Huang Xiaolong, inutusan siya at ang iba pa na bigyang pansin ang sitwasyon sa martial spirit world at dagdagan ang mga depensa ng Huang Clan Manor. Matapos umalis ang Phoenix Clan ancestor sa bulwagan, kinuha ni Huang Xiaolong ang Thousand Worlds Furnace. Pinaplano niyang pinuhin ang isang malaking batch ng Spring-Autumn 100 Life Divine Pellets bilang paghahanda para sa kanyang paglalakbay sa Devil Domain Mainland para hindi siya mapunta sa panganib. Nang matapos siya sa unang round, napansin niya si Shi Xiaofei na papasok sa bulwagan, sinabing, Kuya Huang, matagal ko nang hindi nakikita si Master at gusto kong pumunta sa Wintry North World bukas. Ikaw, pwede ka bang sumama sa akin? Medyo nagulat si Huang Xiaolong. Gayunpaman, tinitingnan ng mga mata ni Shi Xiaofei na puno ng pag-asa, tumango siya, sige. Kahit na si Shi Xiaofei ay isa ng 5th Order God Realm Master ngayon, hindi siya mapakali na pabayaan itong mag-isa. Sa katunayan, matagal na rin niyang hindi nakikita ang Ascending Moon Old Man. Kahapon, sinabi ng kanyang pamilya na bumalik ang matanda 10 taon na ang nakalilipas mula sa Vermilion-Bird Galaxy's Fireworld. Matapos manatili ng ilang oras sa Huang Clan Manor, bumalik siya sa kanyang cultivation na tirahan sa Winter North World. Ang matanda ay nag-iwan ng salita sa kanyang pamilya, sinabi na kung bumalik si Xiaolong, maaari niyang hanapin siya sa Winter North World. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makausap ang matanda tungkol sa mahiwagang dakilang Panginoon. Para naman sa Devil Domain Mainland, maaari lamang itong ipagpaliban. Tawag. I-prick. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog translator, Andy Dorst, Kabanata 808. Malamig na hilagang mundo. Pagkatapos niyang magpasya na samahan niya si Shi Xiaofei sa Winter Northworld, mahusay na ginamit ni Huang Xiaolong ang kanyang oras sa pagpino sa Spring-Autumn 100 Life Divine Pellets. Pagkatapos magpalipis ng gabi sa paggawa nito, nakapag-produce siya ng isa pang 3 batch. Dahil alam nilang aalis na sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei patungo sa Winter Northworld, natural na nag-aatubili sina Huang Peng at Suya na makita silang umalis. Gayunpaman, alam na ng matatandang mag-asawa na ang kanilang anak na ito ay hindi mananatiling tahimik, kaya't maaari lamang nilang himukin silang mag-ingat sa daan. Sa pakikinig sa kanyang mga magulang na paulit-ulit na sinasabi sa kanila na mag-ingat, si Huang Xiaolong ay ngumiti ng pilit sa loob. Batay sa kanyang kasalukuyang lakas, ang bilang ng mga taong maaaring pumatay sa kanya ngayon ay mas kaunti kaysa sa bilang ng mga daliri sa kanyang 2 kamay. Gayunpaman, matamang tumango siya kina Huang Peng at Soyan. Sa ilalim ng nagtatagal na mga tingin ng pamilya Huang, sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay mabilis na tumakbo sa kanilang mga beast mount. Hindi nagtagal, umalis silang dalawa sa Martial Spirit World, at nakarating sa malawak na kalawakan. Si Shi Xiaofei ay sumakay sa isang babaeng phoenix, samantalang ang beast mount ni Huang Xiaolong ay isang sinaunang mabangis na hayop, isang babaeng Dark Hill Tiger. Ang lakas ng parehong demonyong hayop ay nasa yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm. Habang nasa daan, nang mapansin na ang sinakyan ng Dark Hill Tiger na si Huang Xiaolong ay talagang isang babae, napaawang si Shi Xiaofei at sinabing, "Kuya Huang, palitan mo ang iyong mount sa susunod." Napatulala si Huang Xiaolong, pagkatapos ay tumawa, tila nagsaselo si Shi Xiaofei sa Dark Hill Tiger na ito. Umiti siya sa kanya, nagmumungkahi, "Kung gayon, sasakay ako sa Phoenix na iyon kasama mo." Bago siya makapag-react, nawala si Huang Xiaolong sa isang kisap mata. Bago niya namalayan, isang mainit at masculine na katawan ang bumungad sa kanyang likuran. Si Huang Xiaolong ay nakaupo sa kanyang Phoenix Mount sa likod niya. Ang mahinang pabango ng babae mula sa katawan ni Shi Xiaofei ay kumikiliti sa mga butas ng ilong ni Huang Xiaolong. Ito ay katulad ng halimuyak ng isang namumulaklak na orchid. Nanigas ang katawan ni Shi Xiaofei. Pagamat hindi niya nakikita ang ekspresyon ni Shi Xiaofei, nakikita niyang namumula ang mga tainga nito. Malinaw na narinig ni Huang Xiaolong ang paghinga ni Shi Xiaofei na bahagyang bumibilis at ang kanyang mga kamay ay lumawak pasulong, niyakap siya mula sa likuran. Isang maliit na hinga ang kumawala mula sa maliit na cherry na labi ni Shi Xiaofei, ang kanyang katawan ay lumambot at sumando sa yakap ni Huang Xiaolong. Ang kanyang nahihiyang mukha ay humarap kay Huang Xiaolong, "Kuya Huang, ikaw." Ang nahihiyang ekspresyon ni Shi Xiaofei ay may kakayahang gumawa ng mga isda na sumisid sa ilalim at ang mga ibon ay pumailang lang. Sa isang salpok, iniyuko ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo at 2 pares ng mga labi ang nagdikit. Nanlaki sandali ang mga mata ni Shi Xiaofei, pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga talukap. Malakas na paghinga ang narinig sa kanilang mga tainga, lalo na si Shi Xiaofei. Sa kabila ng mga patong-patong na damit sa pagitan nila, naramdaman ni Huang Xiaolong ang pagtaas ng temperatura ng katawan ni Shi Xiaofei. Ang kanyang mga palad ay dahan-dahang gumapang sa mga kurba ni Shi Xiaofei, na gumuhit ng mahinang hilanghing mula sa kanya. Ang katawan ni Shi Xiaofei ay nakaramdam ng sobrang lambot sa ilalim ng mga palad ni Huang Xiaolong, isang baywang na napakapayat at maisla na kaya niyang balutin ito ng isang braso. Ilang segundo lang sa kanilang halikan, isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw mula sa malayo, "Hehe, bago pa man tayo nakarating sa Martial Spirit World, nakabangga na tayo ng isang pares ng maliliit na lovebird dito." Naghiwalay sina Shi Xiaofei at Huang Xiaolong, tumingin sa direksyon ng boses. Pareho silang nakakita ng maraming tao na lumilipad patungo sa kanila, na tila nagmumula sa Iron Radix World at papunta sa Martial Spirit World. Mayroong higit sa 100 mga tao na nakasuot ng katulad na asul na brocade na damit na may sagisag ng kakaibang puting bulaklak sa kanilang mga dibdib.
Nang lumingon si Shi Xiaofei at nakita ng grupong ito ng mga tao ang kanyang nakakaakit na mukha, ang kanilang mga tingin ay agad na nag-alab sa pagnanasa. Sinong mag-aakala na ang sisiw na ito ay napakagandang maliit na bagay, angkop sa kasabihang kagandahan na nagdudulot ng kapahamakan sa isang bansa at sa mga mamamayan nito. Ipatupad si Kung, pulihin natin ang babaeng ito at ibalik sa sect chief, siya, siguradong magiging masaya. Ang isa sa kanila ay kumagit ng kanyang dila, kumahanga si Xiaofei. Ibalik ang babaeng ito para sa sect chief. Masyadong magulo. Umiti naman ang isa pang tao, matagal na tayong hindi nagagalaw ng babae, magsaya tayo mamaya. Tama si Enforcer Kung. Dapat kong sabihin, hindi ko pa sinubukan ang F***Epstein sa kalawakan. Hindi ko rin sinubukang gawin sa ibabaw ng isang beast mount. Sunod-sunod na tumunog ang malalaswang salita mula sa bibig ng grupong ito. Namumula sa galit ang mukha ni Shi Xiaofei, tinitigan ang grupo ng may galit. Nang siya ay lilipat na, si Huang Xiaolong ay isang hakbang sa unahan niya. Inabot niya ang kamay niya at gumawa ng grasping motion, dahilan para biglang huminto ang grupo ng mga tao na parang pinipisil sila ng hindi nakikitang higanting kamay. Nagulat ang grupo. Sila ay nagpumiglas ng husto upang palayain ang kanilang sarili, ngunit sa kanilang pagkadismaya, natanto nilang hindi sila makagalaw kahit isang pulgada. Ikaw. Namutla ang middle-aged enforcer kong na iyon. Napuno ng takot at pagtataka ang kanyang mga mata na nakatingin kay Huang Xiaolong. Humisi si Huang Xiaolong, pinipigilan ang sarili na patayin ang mga taong ito sa isang welga. Sa halip, dahan-dahang humigpit ang hawak ng di nakikitang higanting kamay na nagpapalakas. Habang patuloy na humihigpit ang kanyang pagkakahawak, ang mga mukha ng mga taong iyon ay binaluktot ng presyon at sakit. Isipin na ang mga panloob na organo ng isang tao ay pinipiga ng sabay-sabay, gaano kasakit iyon. Pagamat naramdaman ni Shi Xiaofei na malupit itong panoorin, hindi siya nagpahayag ng anumang pagtutol. Naunawaan niya na, kung hindi dahil sa kanila na may mas mataas na lakas kaysa sa grupo ng mga tao, ang kanilang kapalaran ay magiging kakilakilabot kung sila ay nahulog sa mga kamay ng mga taong ito. Kami ay mga elder at enforcer ng Mythical Flower Sect, kayo. Mayroon kaming mga mata ngunit hindi nakakakita, senyor, mangyaring iligtas kami. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang humingi ng awa, namimilipit sa sakit. Gayunpaman, nanatiling malamig at hiwalay ang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Sa lalong madaling panahon, ang dosenang mga tao ay sumabog sa ambon ng dugo sa ilalim ng hindi nakikitang higanting kamay. Mythical Flower Sect. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa malamig na lamig. Alam niya ang Mythical Flower Sect na ito. Isa ito sa pinakamakapangyarihang sekta sa Iron Raidex World na kumokontrol sa ika-6 na ika-10 ng puwersa ng Iron Raidex World. Sa loob ng Black Tortoise Galaxy, ang Mythical Flower Sect na ito ay itinuturing na isa sa mga first-rank forces, 10 beses na mas malakas kaysa sa Peace Emperor World's Zhao family. Naglakbay sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei pagkatapos patayin ang grupong ito ng mga tao, papunta sa Iron Raidex World. Ang una nilang plano ay gamitin ang transmission array ng mundo, ngunit pagkatapos ng nangyari kanina, nagpasya si Huang Xiaolong na magantala ng ilang oras sa Iron Raidex World. Makalipas ang ilang oras, natuklasan ng Mythical Flower Sect na ang kanilang sect chief, parehong deputy chiefs, higit sa 10 enforcer at elder ay napatay sa malaking bulwagan. Lahat ay nagulat, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng hindi paniniwala at kakilakilabot. Gayunpaman, walang nakitang mga marka ng dugo sa alinman sa kanilang mga katawan, di nasugatan ang kanilang mga panloob na organo. Ang pinakanakalilito sa lahat, walang palatandaan ng labanan sa malaking bulwagan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na ang hepe ng Mythical Flower Sect, deputy chiefs, enforcers, elders, at ang malaking bilang ng kanilang mga pangunahing disipulo ay natagpuang patay, na ikinagulat ng buong Iron Raidex World. Ang lahat ng puwersa sa ilalim ng Mythical Flower Sect ay nagsimulang makipaglaban sa kanilang mga sarili kahit na sila ay nananatiling walang kaalam-alam at nabigla. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, ang Mythical Flower Sect ay nagkagulo.
Sa oras na ito, matagal nang umalis sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei sa Iron Radex World. Matapos lisanin ang mundong iyon, sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay kumuha ng sarili nilang sweet time, pareho silang nakasakay sa Phoenix Mount ni Shi Xiaofei habang ang Dark Hill Tiger ay nakasunod sa kanilang likuran. Natural, ang ilang karerang tibok ng puso at mabibigat na paghinga ay mabilis na tumunog. Upang maiwasang mangyari muli ang parehong nakakagambalang bagay sa Mythical Flower Sect, pinalabas ni Huang Xiaolong ang Dark Hill Tiger na palabasin ang aura nito. Kaya naman, hindi na sila nakatagpo ng anumang abala sa kanilang paglalakbay. Sa pamamagitan ng isang Perfection Stage Late 10th Order Godrealm Demonic Beast na sumusunod sa kanila, walang darating na naghahanap ng kamatayan. Pagkalipas ng 8 araw, sa wakas ay dumating sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei sa Winter North World. Sumakay silang dalawa sa Phoenix, lumilipad sa inaanod na puting nyebe patungo sa kinaroroonan ni Yang Yi. Habang pinagmamasdan ng dahan-dahang pagbagsak ng nyebe, si Shi Xiaofei ay may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga araw na ginugol niya dito ay kumislap sa kanyang paningin na parang kahapon lang, iniisip kung maayos ba ang kanyang master. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 809. Firmament Divinity Mainland. Iniisip mo na naman ba ang master mo? Nang mapansin ang nakakasilaw na tingin ni Shi Xiaofei, tinukso niya. Tumango si Shi Xiaofei, ang larawan ng banayad na pagsunod. Ang mahinang hamog na nagyelo ay damaloy mula sa kanyang bibig nang magsalita siya, napakabuti sa akin ni Master. Si Huang Xiaolong ay tumitig ng malalim sa kanyang mga mata, hindi umiimik. Dahil sa biglaang malalim na titig na ito, namula si Shi Xiaofei. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa hiya, tumutol siya, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Nakita mo na ako ng maraming beses sa buong taon, hindi pa ba sapat? Sumagot si Huang Xiaolong, sa pagtingin sa iyo ng ganito, 1,000,000 taon, kahit 10,000,000 taon, hindi pa rin ito sapat. Ang maganda, kaakit-akit, walang kapintasang mukha ni Shi Xiaofei ay kabilang sa uri na nagpakilo sa puso ng isang tao. Habang tumitingin ang isang tao sa kanya, mas gusto nilang tumingin sa kanya. Sa pakikinig sa magiliw na mga salita ni Huang Xiaolong, namula ng husto si Shi Xiaofei, na puno ng tamis ang kanyang pusong nagtutulak. Malapit na ang High God Advancement Tournament. Kapag natapos na ito at nakapasok ako sa High God Realm, bibigyan kita ng isang malaking kasal. Lumapit si Huang Xiaolong kay Shi Xiaofei, hinihinga ang mga salita sa kanyang tainga. Tiningnan siya ni Shi Xiaofei ng may malinaw na mga mata, nagbigay ng mababang N bilang tugon. Bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita, ang mga braso ni Shi Xiaofei ay pumulupot sa kanya ng mahigpit, ang kanyang cherry na labi ay dumhikit sa kanya. Si Huang Xiaolong ay natigilan sa kanyang pambihirang inisyatiba, nawala sa sandaling ito. Nang mabawi niya ang kanyang katinuan at handa ng gumanti, pinakawalan ni Shi Xiaofei ang kanyang mga braso na may maningning na ngiti sa kanyang mukha, bakas ng kalokohan ang nakatago sa kanyang magagandang mata. Kuya Huang, pareho ang pangalan nating may Xiao, sa sila, sa tingin mo ba tadhana na? Hinawakan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga labi, naramdaman ang patuloy na init mula sa mga labi ni Shi Xiaofei. Umiti siya ng pilit, siguro. Ibinuka ni Shi Xiaofei ang kanyang mga labi, malinaw na hindi nasisiyahan sa sagot ni Huang Xiaolong. Isang mahinang tawa ang narinig mula kay Huang Xiaolong, mamaya, kapag nagkaanak na tayo, pangalanan natin silang Fei Long, Flying Dragon, kung lalaki, o Long Fei kung babae, Dragon Flying. Tumutol si Shi Xiaofei ng may pag-aalinlangan, talagang hindi, napakapangit. Huang Xiaolong ay nagbigay ng isang masigasig na tawa. Nagpatuloy sa tawanan at biro ang mag-asawa. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Yang Yi's The Land of New Moon. Gayunpaman, sina Huang Xiaolong at si Xiaofei ay ipinaalam ng isa sa mga kasambahay ni Yang Yi na wala siya, na pumunta sa White Tiger Galaxy kasama ang Ascending Moon Old Man. Pumunta sila sa White Tiger Galaxy. Nagulat sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Bakit sila pumunta sa White Tiger Galaxy?
Sumagot ang kasambahay, oo, narinig ng may-ari at senior ascending moon na ang White Tiger Galaxy's Firmament Divinity Mainland ay nagsasagawa ng Grand Auction, kaya naman sumugod sila. Grand Auction. Nagpalitan ng tingin sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Mukhang may mga bagay na gusto ang dalawang matanda sa Grand Auction na ito ng Firmament Divinity Mainland. Kung hindi, ang dalawang matanda ay hindi napupunta hanggang sa White Tiger Galaxy. Gaano katagal sila nawala? Tanong ni Huang Xiaolong. Mga 2 araw. Sagot ng maid. 2 araw. Umunat ang noo ni Huang Xiaolong. Tinubukan niyang tanungin ng kasambahay kung alam nito kung ano ang gustong aibid ng dalawang matanda, ngunit hindi alam ng dalaga. Nag-alinlangan si Shi Xiaofei. Tumingin kay Huang Xiaolong, tinanong niya, Kuya Huang, dapat ba tayong pumunta sa Firmament Divinity Mainland ng White Tiger Galaxy? Sige. Nag-isip si Huang Xiaolong, pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Maaari rin sila dahil nagplano na siyang pumunta sa White Tiger Galaxy's Devil Domain Mainland upang hanapin ang huling bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Huang Xiaolong, ginantimpalaan siya ni Shi Xiaofei ng isang nagniningning ng ngiti, masayang hinaila ang kanyang kamay, umalis na tayo. Hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na mapangiti sa kanyang pananabik, hinayaan siyang hilahin ang kanyang kamay. Sa labas ng manor, ang grupo ng mga katulong ay nanood habang sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay umalis sa likod ng Phoenix. Katulad ng dati, nakaupo silang dalawa sa Phoenix habang nakasunod sa likuran nila ang Dark Hell Tiger. Habang nasa daan, na-curious si Huang Xiaolong kung anong mga bagay ang ibini-auction sa auction ng Firmament Divinity Mainland na naging dahilan upang maging ang dalawang elder ay tumakbo doon sa sobrang pagmamadali. Sa puntong ito, walang maraming bagay sa mababang kaharian na maaaring pumukaw sa interes ng matanda. Habang sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay patungo sa White Tiger Galaxy, isang balita ang nagpagulat sa 4 na kalawakan. Ang Firmament Divinity Mainland ay nagsusubasta sa pagka-Diyos bilang isang makalangit na Diyos. Ang Diyos ng langit na Diyos. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, labis na namangha ang mga Panginoon ng 4 na kalawakan. Kasabay nito, dumagsa ang mga high-level cultivator mula sa halos lahat ng mundo sa White Tiger Galaxy. Sa pinakamaikling panahon, ang Firmament Divinity Mainland ng White Tiger Galaxy ang naging focal point ng mga master ng 4 na galaxy. Nang marinig ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ang balita, pareho silang natulala. Sa mahabang kasaysayan ng 4 na kalawakan, mayroon lamang isang Heavenly God Master, ang taong iyon mula sa Heavenly Mountain. Pwede ba? Habang iniisip ito ni Huang Xiaolong, isa pang balita ang kumalat na ang Diyos na ito ay nagmula sa amo ng Heavenly Mountain. Ang hindi inaasahan ni Huang Xiaolong ay ang balitang nagbabanggit na ang Diyos na ito ay natagpuan ng personal na disipulo ng White Tiger Institute Principal, si Wan Zhenxing, sa mismong Heavenly Mountain. Noong huling pagkakataon, nang lumitaw ang pool ng dugo ng Heavenly God, pumasok din si Wan Zhenxing sa Heavenly God Mountain upang hanapin ito. Nabigo siyang mahanap ang pool ng dugo, ngunit talagang natagpuan niya ang Diyos ng langit na Diyos. Gayunpaman, bahagyang nadismaya si Huang Xiaolong nang marinig niya ang sumusunod na balita. Ang natagpuang Diyos na si Wan Zhenxing ay hindi kumpleto, isang sirang piraso lamang ng buong Diyos, isang ikalima ng kabuuan. Marami pang mga masters ang nakarinig din ng balita, ngunit patuloy silang sumugod patungo sa Firmament Divinity Mainland. Kahit na ang pagka-Diyos ay isang sirang piraso lamang, ito ay isang piraso pa rin ng isang makalangit na pagka-Diyos. Kung nagtagumpay sila sa pagbid para dito, maaari silang magsaliksik ng isang makalangit na batas ng Diyos sa langit. Marahil ay mauunawaan pa nila ang makapangyarihang pamamaraan ng langit na Diyos. Isa pa, wala bang balita na si Wan Zhenxing ay nakalusot sa High God Realm hindi pa nagtagal? Nakatulong kaya ang fragment na ito ng Diyos sa kanyang pambihirang tagumpay? Halos lahat ay naniniwala ng walang pag-aalinlangan na si Wan Zhenxing ay naka-advance sa High God Realm salamat sa Godhead fragment na iyon. Habang nasa daan, nakikinig sa mga haka-haka at chismis, umiling si Huang Xiaolong. Kung ang High God Realm ay napakadaling makamit, hindi ba't marami pa sa kanila?
Sa kanyang opinyon, ang fragment ng Godhead na iyon ay ang pinakamaliit sa lahat ng may kaugnayan sa tagumpay ni Juan Zhenxing, kung hindi ay hindi sasang-ayon ng White Tiger Institute principal na eye auction ito. Ilang dekada na ang lumipas mula nang lumitaw ang pool ng dugo ng Heavenly God. Natitiyak ni Huang Xiaolong na ang White Tiger Institute ay pinaghirapan ang fragment ng Godhead sa lahat ng ito, ngunit wala silang anumang ani, na siyang pangunahing dahilan kung bakit nila ito inilalabas para sa auction ngayon. Nang malaman na ang auction ay gaganapin sa loob ng 3 linggo, huminto sa pagmamadali sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Sa bilis ng kanilang beast mount at kanilang paggamit ng transmission array sa pagitan, nagkaroon sila ng sapat na oras para marating nila ang Firmament Divinity Mainland. Isa sa likod ng Phoenix, magagandang alaala ang ginawa. Dahil hindi itinagol ng Dark Hell Tiger ang aura nito, kahit na nakatagpo sila ng higit sa ilang mga magsasaka na papunta sa parehong direksyon, wala ng mga kaguluhan. Sa tumpak na oras, dumating sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei sa Firmament Divinity Mainland eksaktong 20 araw makalipas. Bilang pinakamalaking mainland sa White Tiger Galaxy, ang Firmament Divinity Mainland ay para sa White Tiger Galaxy kung ano ang Cloudsea Mainland sa Black Tortoise Galaxy, ang sentro ng aktibidad. Ang maunlad at mataong Firmament Divinity Mainland ay dinagsa na ngayon ng mga bisitang dumarating para sa auction. Naglakbay sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei sa White Tiger City sa likod ng Phoenix. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 810. Ito ay para sa iyo. Ang White Tiger City ay isang lugar na itinayo at pinamamahalaan ng White Tiger Institute, at gayon din ang lokasyon kung saan gaganapin ang Grand Auction. Hindi nagtagal, narating ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ang White Tiger City. Matapos magbayad ng 20,000 Baihu coins bilang entry fee, naglakad silang dalawa sa lungsod. Habang naglalakad sila sa mga gate ng lungsod, hindi napigilan ng mga tao sa paligid na tumingin muli, pangatlong tingin, at higit pa kay Shi Xiaofei. Bagamat maraming mga master ang dumagsa sa White Tiger City nitong mga nakaraang araw, bihira ang isang magandang dalaga na tulad ni Shi Xiaofei, at ang mga disipulong ito ng White Tiger City ay hindi pa nakakita ng isang tao sa kanyang kagandahan. Matapos marating ang White Tiger City, nakatingin sa abala at maunlad na mga kalye, si Shi Xiaofei ay nasa mabuting kalagayan, masigasig na tumingin sa kaliwa at kanan. Hinailan niya ang kamay ni Huang Xiaolong, kinaladkad siya para mamili. Habang pinapanood ang kanyang mga kilos, si Huang Xiaolong ay namilipit sa loob. Mas gugustuhin niyang labanan ng isang Third Order High God Realm Master kaysa samahan ng isang babae na mamili sa buong araw. Pagpasok sa lungsod, pinagtagpo ni Huang Xiaolong ang aura ng Phoenix at Dark Hell Tiger, ngunit kahit ganoon, hindi nila maiwasang maging sentro ng atensyon. Ito ay dahil kay Shi Xiaofei. Paulit-ulit na babaling ang mga nakakita sa kanya. Ginawa ito ng mga lalaki, at maging ang mga babae. May isang batang disipulo sa pamilya na hindi maalis ang tingin kay Shi Xiaofei habang naglalakad siya at noontog ang ulo niya sa isang holly-jing bato sa kanyang harapan. Sa panonood nito, bumubulusok ang mga tawa mula sa bibig ni Shi Xiaofei. Ang disipulo ng pamilyang iyon ay nagngangalit sa galit sa kanyang kasawian, ngunit natulala habang nakatingin sa natatawang mukha ni Shi Xiaofei, na hindi namamalayang nagsimulang tumawa na parang tanga. Hindi na nakaimik si Huang Xiaolong. Sa wakas ay naranasan niya sa kanyang sarili ang mga problemang maaaring idulot ng isang dilag. Mula nang gisingin ni Shi Xiaofei ang kanyang Pure Luminance Enlightened Buddha Physique, ang bawat kilos niya, bawat ngiti, bawat pagsimangot ay nagtataglay ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang maliliit na problemang tulad nito ay dumating sa walang katapusang mga alon pagkatapos nilang tumuntong sa lungsod, ang mga manggugulo na lumilitaw sa isa't isa. At muli, si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na hawakan ang bawat taong nag-iisip gamit ang kanilang mas mababang utak, na ipinapasa ang mahalagang gawain ng paghawak sa mga taong ito sa Phoenix at Dark Hell Tiger.
Walang kulang sa mga Godrealm cultivator sa mga dumating para mang-istorbo sa kanila, kabilang ang 8th Order at 9th Order Godrealm cultivators, ngunit bago ang dalawang Perfection Stage late 10th Order Godrealm na mga demonyong hayop, sila ay wala. Natuwa si Huang Xiaolong na dinala niya ang dalawang beast mount na ito, o kung hindi, kailangan niyang hawakan ang lahat ng nakakainis na peste. Sa bawat tindahan na pinasukan nila, bibilhin ni Shi Xiaofei ang lahat ng gusto niya. Alam niya na si Huang Xiaolong ay isang mayamang tao na walang lugar para gastusin ang kanyang pera, kaya hindi siya nag-abala na maging matipid para sa kapakanan nito. Ilang sandali pa, nagsimulang punuin ng iba't ibang bagay ang special ring ni Huang Xiaolong. Sa pagtatapos ng araw na nakasalansan, ang mga bagay na ito ay umabot sa 100 zang ang taas. Kuya Huang, magpahinga tayo sa ina ito ngayong gabi. Nang dumaan sila sa isang inn, iminungkahi ni Shi Xiaofei. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo upang basahin ang signboard, ang inn ay tinawag na Heavenly Feast Inn. Sa paghusga sa labas, ang inn ay pinalamutian ng kahanga-hanga. Tumango si Huang Xiaolong dahil dapit hapon na at kailangan talaga nila ng lugar para magpahinga at makakain. Pumasok silang dalawa sa inn, habang ang Phoenix at Dark Hell Tiger ay lumiit sa maliit na sukat, hindi hihigit sa isang kuting na nakapatong sa kaliwa at kanan ng mga balikat ni Huang Xiaolong. Dahil sa biglaang pagdagsa ng mga magsasaka na dumarating sa White Tiger City, maraming lugar ang napuno na. Nilaibat ng mga mata ni Huang Xiaolong ang bulwagan at nakita ang tatlong bakanting mesa, ngunit ang mga lokasyon ay hindi gaanong perpekto. Sa kabutihang palad, sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay hindi mapili tungkol dito. Umupo sila sa isang bakanting mesa, nag-order sila ng mga pagkain at alak. Ang pakiramdam ng mga titig na nagmumula sa iba pang mga mesa ay nagdulot ng mapait na ngiti sa puso ni Huang Xiaolong, mukhang mahihirapang maupo at uminom ng mapayapa. Walang alinlangan, ang mga matinding titig na ito ay nakadirekta kay Shi Xiaofei. Ayon sa hula ni Huang Xiaolong, tiyak na may dadating na Young Master ng malaking pamilya o Young Lord ng prominenteng sekta, sinusubukang simulan ang pag-uusap. Gaya ng inaasahan, ilang sandali lang matapos na mag-order sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei, mula sa isang mesa na hindi kalayuan sa kanila, isang binata na nakasuot ng goose yellow brocade na roba ay lagnat na nakatitig sa nakakaakit na mukha ni Shi Xiaofei, na kinakagat ang kanyang dila, hindi ko akalain na naroon. Magiging ganitong uri ng munting kagandahan sa mundo, ang pagdating sa White Tiger Galaxy sa pagkakataong ito ay talagang tamang desisyon. Young Lord, aanyayahan ko ba ang munting binibini? Sa tabi ng binata na may dilaw na damit ay nakaupo ang dalawang lantang matandang lalaki, ang isa ay nagsalita. Tinawian ng binatang iyon ang kanyang kamay, na nagsasabing, ang ganda, ang Young Lord na ito ay personal na aanyayahan siya. Tumayo siya at lumapit sa mesa ni Huang Xiaolong. Sa panunood nito, ang dalawang lantang matanda ay tanging tumayo at sumunod sa kanyang likuran. Napansin na ni Huang Xiaolong ang kilos ng binata. Nang makita siyang papalapit sa kanilang mesa, kumunat ang noo ni Huang Xiaolong. Bagamat hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang binata na nakasuot ng dilaw, ang dalawang lantang matanda ay talagang mga master ng High God Realm. Kahit na sila ay nasa kalagitnaan lamang ng First Order High God Realm Masters, ipinakita nito ang kapangyarihan sa likod ng binatang ito. Gayunpaman, hindi matukoy ni Huang Xiaolong kung aling puwersa sa apat na kalawakan ang maaaring maglaan ng dalawang High God Realm Masters bilang mga bodyguard para sa kanilang batang Panginoon. Hindi kaya, hindi sila mula sa apat na kalawakan. Nag-flash sa isip niya ang posibilidad na ito. Mayroon ding maliit na kunot sa makinis na noo ni Shi Xiaofei. Malamang, napansin din niya ang binata na nakadilaw ang damit. At muli, kahit nakakunot ang noo, si Shi Xiaofei ay maganda pa rin. Nagningning ang mga mata ng binata na nakasuot ng dilaw na tingin sa kanyang ekspresyon. Ang batang binibining ito, ako si Yelo Tianhao ng Saint Lord Galaxy. Gusto kong imbitahan si Miss para uminom, kung gusto ni Miss na bigyan ako ng ganitong kaunting mukha. Ang binata na nakasuot ng dilaw na damit ay lumapit sa kanilang mesa, magalang at magalang habang kinakausap niya si Shi Xiaofei. Ang binata na nakasuot ng dilaw ay medyo magara, may mga eleganteng katangian.
Tanging ang kanyang hitsura ay sapat na upang maakit ang dagat ng mga kababaihan. Umurap ng ilang beses si Huang Xiaolong, Saint Lord Galaxy. Gaya ng inaasahan, hindi sila mula sa ating apat na kalawakan. Yellow Tianhao. Sa imbitasyon ng kabilang panig, hindi man lang nag-isip si She Xiaofei, diretsyong tumanggi, hindi interesado. Sa pagtanggap ng ganoong direktang pagtanggi, ang kaakit-akit ng ngiti ni Yellow Tianhao ay namutla sa kanyang mukha, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kalmado, dahil si Miss ay hindi interesadong umupo sa mesang iyon, ako ay nakaupo dito ay pareho lang. Maliwanag, ang mukha ni Yellow Tianhao na ito ay mas makapal kaysa sa karaniwang tao. Umupo si Yellow Tianhao bago makapagsalita ng anuman si She Xiaofei o Huang Xiaolong. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang maupo ay napansin niya si Huang Xiaolong. Sa mapang-utos na tono, sinabi niya sa kanya, tapos na ang iyong negosyo dito, maaari ka nang umalis. Naghagi si Yellow Tianhao ng isang mataas na Divine Grade Spirit Stone sa harap ni Huang Xiaolong. Ito ay para sa iyo. Sabi ni Yellow Tianhao na nakaturo sa High Grade Spirit Stone. Sa isip ni Yellow Tianhao, hahawakan ni Huang Xiaolong ang High Divine Grade Spirit Stone gamit ang dalawang kamay na nagpapasalamat sa kanya. Si Huang Xiaolong ay natigilan sandali habang nakatingin sa mataas na Divine Grade Spirit Stone sa kanyang harapan, halos sumabog sa kakatawa. Nagawa niyang magpigil, ngunit hindi ginawa ni She Xiaofei. Ang kanyang pagtawa ay parang tunog ng mga kampana, isang musika sa pandinig. Nakatingin sa walang malasakit na si She Xiaofei habang tumatawa, ang pagnanasa ni Yellow Tianhao. Sa oras na ito, ibinato ni Huang Xiaolong ang 10 pinakamataas na Divine Grade na mga Spirit Stone sa harap ni Yellow Tianhao, ang mga Spirit Stone na ito ay para sa iyo. Ngayon kunin mo ang iyong dalawang aso at gamulong. Natigilan si Yellow Tianhao habang nakatingin sa 10 nangungunang mga batong espiritu ng Divine Grade sa mesa. Malabong marinig si Huang Xiaolong na nagsasabi sa kanya na sumigaw, ang kanyang ekspresyon ay kasing pangit na maaaring mangyari. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.